Init ng pamilyang naging abo. Habang si Anya ay nakakulong sa bodega, si Marco at ang kanyang ina ay nagdiriwang sa marangyang hapag gamit ang pera ng kanyang ama. Basura ka lang, duro ni Marco bago siya itinulak. Ngunit may kamay na lilitaw mula sa dilim upang siya ay iligtas. Anya, oras na para bumangon mula sa abo. Makakaya mo bang gawing impyerno ang kanilang langit? Walang silbi ang babaeng yan, Marco. Isang palamunin na nga. Wala pang maipagmamalaki sa pamilya natin. Pirming ganyan na lang ba ang iiyak-iyak niya sa loob ng kwarto habang ang mga bisita ko sa sala ay nagtatanong kung nasaan ang asawa mo? Ang boses ni Doña Mercedes ay matalim, malamig, at walang kahit katiting na pagpapahalaga. Dumampi ang bawat salita nito sa pandinig ni Anya tulad ng isang latigo. Sa loob ng madilim at mausok na kusina, nakatayo si Anya sa harap ng lumang kalan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nagbabalot ng malagkit na biko sa mga dahon ng saging. Ito ang paboritong kakanin ng kanyang yumaong ama. Isang espesyal na putahe na itinuro nito sa kanya bago ito bawian ng buhay ilang buwan pa lamang ang nakalilipas. Sa loob ng 5 oras, tiniis ni Anya ang init ng apoy at ang sakit ng kanyang nangangawit na likod. Umaasang ang tamis ng kakaning ito ay magdadala ng kahit kaunting nangiti sa mga labi ng kanyang biyenan at mga bisita nito. Ginawa niya ito ng may buong pagmamahal. Bawat haplos sa dahon ng saging ay tila pag-aalala sa kanyang ama. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa kabilang silid ay nagpatigil sa kanyang mundo. Nalaglag ang hawak niyang sandok na kahoy, ngunit hindi ito lumikha ng malakas na tunog nang bumagsak ito sa ibabaw ng malambot na basahan. Ang kanyang mga kamay ay biglang nanginig. Ang malagkit at mainit na karamelo sa kanyang mga daliri ay tila naging yelo, nagpalamig sa buong katawan niya. Sumikip ang kanyang dibdib at ang kanyang lalamunan ay natuyo. Tila may malaking bara na pumipigil sa bawat singhap niya ng hangin. Humigpit ang kapit niya sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy hanggang sa makaramdam siya ng matinding kirot. Ang mabangong amoy ng gata at asukal na kanina ay nagbibigay buhay sa kusina ay biglang naging nakakasuffocate. Tila amoy ng isang nabubulok na pangarap. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking pagtitiis? Ganito ba talaga kababa ang halaga ng aking pagmamahal sa kanila? Bumukas ang pinto ng kusina. Ang mga hakbang ni Marco ay mabigat. Ang bawat pag-apak nito sa lumang sahig na kahoy ay lumilikha ng dahan-dahang pag-ungol ng materyal. Hindi man lamang tumingin si Marco sa kanyang mga mata. Agad nitong sinipat ang mga nakahilang kahon ng biko sa ibabaw ng lamesa. Bakit ba ang bagal mo? Singal ni Marco. Ang kanyang muka ay pulang-pula. Bakas ang labis na stress at ang amoy ng alak na nagmumula sa kanyang hininga. Ilang oras ka bang magbabalot niyan? Ang mga bisita ni Mama sa sala ay naghahanap na ng panghimagas. Ang dumi-dumi mo pa. Mukha kang katulong. Marco, kanina pa ako rito. Mahinang tugon ni Anya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang, nagpupumilit na huwag mabasag. Tinapos ko lang itong recipe ni Papa para sa inyo. Recipe? Walang pakialam si Mama sa recipe ng tatay mo? Sa isang iglap, marahas na hinawi ni Marco ang kanyang kamay. Ang malaking porselanang pinggan na naglalaman ng mga bagong lutong biko ay nahulog sa sahig. Nadurog ang pinggan sa daan-daang piraso at ang malagkit na kakanin ay humalo sa dumi ng semento. Nasayang ang 5 oras ng pagod at pag-alaala. Napasinghap si Anya. Agad siyang lumuhod, hindi pansin ang matatalas na piraso ng porselana na maaring bumaon sa kanyang balat. Sinubukan niyang isalba ang mga piraso ng kakanin. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak, sumasama sa dumi sa sahig. Marco, huwag. Galing pa ito sa Batangas. Ang mga sangkap na ito ay pilit kong hiningi sa dating kasama ni Papa. Huwag ka nang umarte dyan, Anya.
Bulyaw ni Marco habang hinihila ang braso ng asawa upang pilitin itong tumayo. Naiirita ako sa mga luha mo. Lagi ka nalang umiiyak. Alam mo ba kung anong problema ang hinaharap ko ngayon? At ikaw, abala ka pa rin sa mga walang kwentang bagay na ito. Sa sandaling iyon, pumasok si Doña Mercedes sa kusina. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay walang kahit isang tupi. Kabaligtaran ng maruming tapis ni Anya. Tiningnan niya ang kalat sa sahig ng may pandidiri. Bago itinuon ang kanyang mapanuring mga mata sa kanyang menopause na dinalang menora ng pamilya, si Anya. Tingnan mo ang ginawa mo sa kusina ko, Anya. Saad ni Doña Mercedes sa isang malumanay, ngunit nakatutunog na boses. Ang pamilya ko ang nagbigay sa iyo ng bubong na masisilungan nang mamatay ang tatay mo nang walang iniwang kahit ano kundi utang. Binigyan ka namin ng pangalan, ng proteksyon. At ngayon, ito ang isusukli mo. Isang maruming kusina at isang umiiyak na mukha sa harap ng aking mga kaibigan. Nasaan ang utang na loob mo? Mama, pakiusap. Giit ni Anya habang sinusubukang bawiin ang kanyang braso mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Marco. Hindi ko po sinasadyang maging pabigat. Ginagawa ko naman ang lahat. Ginagawa mo ang lahat? Ngumisi si Doña Mercedes, isang nanggisi na hindi umaabot sa kanyang malamig na mga mata. Kung talagang may utang na loob ka, hindi mo hahayaang mapahiya ang asawa mo. Marco, sabihin mo sa kanya ang totoo. Sabihin mo sa kanya kung paano niya tayo maililigtas mula sa kahihiyang ito. Tumingin si Marco kay Anya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman at takot. Ang bangko, Anya. Kailangan nating pumunta sa bangko bukas. Kailangan mong pirmahan ang paglilipat ng titulo ng lupa sa Batangas. Iyon na lang ang paraan. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Anya. Ang lupa sa Batangas, ang tanging naiwang pamana ng kanyang ama. Ang lupang binuwis nito, ang buhay upang mapanatili para sa kanya. Hindi ko maaaring ibigay ang lupang yon, Marco. Iyon na lang ang natitira sa akin mula kay Papa. Nangako ako sa kanya bago siya mamatay na hinding-hindi ko yon ibebenta. Wala kang pamilyan, Anya. Sigaw ni Marco. At sa pagkakataong ito, ay naramdaman ni Anya ang sakit sa kanyang balikat dahil sa higpit ng pagkakahawak nito. Gipit na ako. Ang mga nagpapautang sa akin sa kasino, alam nila kung saan tayo nakatira. Kung hindi ko maibibigay ang bayad bukas, hindi lang ang buhay ko ang mawawala, kundi maging ang bahay na ito. At huwag mong kalilimutan, sabat ni Doña Mercedes habang dahan-dahang lumalapit kay Anya. Ang kanyang boses ay bumulong na tila isang ahas. Ang perang ginamit sa pagpapalibing sa tatay mo, ang perang pambayad sa mga huling buwan niya sa ospital, lahat ng yon ay galing sa bulsa ko. Kung hindi dahil sa amin, nabubulok na ang bangkay ng tatay mo sa kung saan. Ngayon, ang maliit na lupang yon sa Batangas, ang gagamitin mo para magbayad ng utang sa amin. Huwag kang maging madamot, Anya. Ang Biblia ay nagtuturo ng pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa mga nagligtas sa iyo. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang naghihiwa sa kanyang puso. Ang konsepto ng utang na loob na lagi nilang ginagamit upang kontrolin siya ay naging isang napakabigat na tanikala. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang memorya ng kanyang ama. Ngunit ang takot at ang kultura ng pagtitiis na itinanim sa kanya mula pagkabata ay nagpanatiling tikom ng kanyang mga labi. Biglang sumigaw ang lumang telepono sa sala ng matatalas at paulit-ulit na tunog. Ang bawat ring nito ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Bumasag sa mabigat na tensyon sa loob ng kusina. Namilog ang mga mata ni Marco sa takot. Alam niya kung sino ang tumatawag sa oras na ito ng gabi. Binitawan niya si Anya ng may karahasan, naging sanhi upang mapaupo muli si Anya sa sahig, direkta sa ibabaw ng mga basag na porselana. Isang matalim na piraso ang bumaon sa kanyang palad, at ang pulang dugo
ay nagsimulang umagos, humalo sa natapon na karamelo ng biko. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit sa kanyang kamay. Ang mas matinding sakit ay ang unti-unting pagdurog sa kanyang pagkatao. Mabilis na lumabas si Marco para sagutin ang telepono, habang si Doña Mercedes ay nanatiling nakatayo sa tapat ni Anya, nakatitig sa kanya mula sa itaas, tulad ng isang reyna na nagmamasid sa isang alipin. Bukas ng umaga, Anya, malamig na utos ni Mercedes habang inaayos ang kanyang mamahaling singsing sa daliri. Pupunta tayo sa bangko sa bayan. Sisiguraduhin kong pipirmahan mo ang mga papel. Kung hindi, huwag na huwag mo nang tatawaging pamilya ang pamilyang ito. At tandaan mo, madaling mawala ang mga alaala ng isang patay na tao kung walang sino man ang mag-aalaga sa kanyang puntod. Naiwan si Anya na mag-isa sa sahig ng kusina. Ang dilim ng gabi ay tila pumasok sa bawat sulok ng silid, bumalot sa kanyang nangangatog na katawan. Ang kanyang dugo ay patuloy na pumapatak sa sahig. Bawat patak ay tila oras na mabilis na lumilipas patungo sa kanyang sariling kapahamakan. Paano ko mailigtas ang aking sarili nang hindi nawawala ang huling alaala ni Papa? Mayroon pa bang natitirang pag-asa para sa isang tulad kong tuluyan nang winasak ng mga taong pinagkatiwalaan ko? Ang gabi ay tila isang walang katapusang kumot ng kadiliman na dahan-dahang sumasakal sa maliit na silid sa atik. Sa loob ng tagong sulok na ito ng bahay, kung saan ang tanging kasama ni Anya ay ang alikabok ng mga nakaraang taon at ang mabigat na amoy ng lumang kahoy, ang katahimikan ay naging isang uri ng parusa. Ang bawat singhap niya ng hangin ay may kasamang init na nagpapatuyo sa kanyang lalamunan. Walang tubig, walang ilaw. Ang tanging liwanag na pumapasok sa silid ay ang manipis na sinag ng buwan na lumulusot sa pagitan ng mga nabulok na hamba ng bintanang kahoy. Sa labas ng pinto, narinig ni Anya ang mahinang kaluskos ng mamahaling tsinelas ni Doña Mercedes. Hindi nagtagal, ang boses ng kanyang biyanan, na tila isang dahan-dahang pumapatak na lason, ay muling narinig sa kabila ng makapal na kahoy. Anya, alam kong gising ka pa, panimula ni Doña Mercedes. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit may kasamang matinding awtoridad na nagpapaliit sa pagkatao ni Anya. Huwag mong isipin na pinarurusahan ka namin. Ginagawa namin ito para sa iyong sariling kabutihan. Isipin mo ang kahihiyan, ang hiya na idudulot mo sa pamilyang ito kung malalaman ng mga kapitbahay na ang asawa mo ay nakulong dahil sa utang. Paano na lang ang muka na ihaharap ko sa simbahan tuwing linggo? Ang isang mabuting asawa ay handang ibigay ang lahat, maging ang sarili niyang buhay, upang protektahan ang karangalan ng kanyang tahanan. Ipinikit ni Anya ang kanyang mga mata. Hinayaang dumaloy ang malamig na luha sa kanyang pisngi. Ang bawat salita ni Mercedes ay tila isang mabigat na bato na idinaragdag sa krus na kanyang pinapasan. Ang karangalan ng pamilya, isang karangalang itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha at dugo. Ang tatay mo, patuloy ng matandang babae, ay tiyak na sumasang-ayon sa akin ngayon kung siya ay buhay pa. Alam niyang pinalaki ka niya upang maging isang mapagkumbabang asawa. Huwag mong sirain ang kanyang alaala sa pamamagitan ng iyong katigasan ng ulo. Isang simpleng pirma lamang sa bangko bukas at matatapos na ang lahat ng paghihirap na ito. Makakatulog ka na ng mahimbing, Anya. Nang marinig ang pag-alis ng mga hakbang ng biyenan, dahan-dahang gumapang si Anya patungo sa sulok ng silid kung saan nakalagay ang isang lumang maleta. Binuksan niya ito at inilabas ang isang kupas na jacket na gawa sa makapal na tela, ang paboritong jacket ng kanyang ama noong nagtatrabaho pa ito sa bukid sa Batangas. Niyakap niya ito ng mahigpit, ibinaon ang kanyang mukha sa threadbar na tela, umaasang maamoy pa rin niya ang pinaghalong amoy ng lupa, pawis at ng tabako na madalas gamitin ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malamig at madilim na silid,
Ang jacket na yon ang naging tanging proteksyon niya laban sa kalupitan ng mundo. Naalala niya ang mga huling salita ng kanyang ama sa ospital. Anya, anak, huwag mong hahayaang kunin nila ang lupang iyon. Iyon na lang ang tanging patunay na nabuhay ako at nagsumikap para sa iyo. Ang alaala ng boses ng ama ay tila isang mainit na yakap na nagbigay ng kaunting lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Isang mahinang tunog ng pagkalabit sa ilalim ng pinto ang pumukaw sa kanyang pansin. Dahan-dahan, sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto na kadalasang ginagamit para sa pagpasa ng mga lumang dyaryo, ay may pumasok na isang maliit na mangkok ng lugaw. Ang mainit na singaw ng lugaw na may kaunting luya ay agad na pumuno sa tuyong hangin ng silid. Sumunod ang isang kulubot na kamay, pilit na inaabot ang espasyo sa loob. Anya, anak, ang pabulong na boses ni Lola Amara ay tila isang anghel sa gitna ng impyerno. Agad na gumapang si Anya patungo sa pinto. Maingat na iniiwasan ang paglikha ng anumang ingay na maaaring makagising sa mga tao sa ibaba. Hinawakan niya ang mangkok, ngunit mas pinili niyang hawakan ang mga daliri ng matandang Vunwoy. Lola Amara, bulong ni Anya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pasasalamat. Salamat po. Pakiusap. Huwag kayong magpahuli sa kanila. Huwag mong alalahanin ang matandang ito, anak. Pabulong na sagot ni Lola Amara, habang ang kanyang mga daliri, bagamat magaspang at may mga marka ng mahabang taon ng pagtatrabaho, ay dahan-dahang hinaplos ang nanginginig na mga kamay ni Anya sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pintuan. Ang haplos na yon ay puno ng pagmamahal, isang tahimik na panunumpa na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kumain ka, anak. Kailangan mo ng lakas para bukas. Huwag kang susuko. Umiyak ng tahimik si Anya habang isinusubo ang unang kutsara ng lugaw. Ang lasa ng luya at asin ay humalo sa kanyang mga luha. Ngunit ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya sa nakalipas na mga araw dahil ito ay luto ng tunay na pagmamalasakit. Makinig ka sa akin, Anya. Muling bumulong si Lola Amara. Ang kanyang boses ay may kasamang seryosong tono. May kaibigan ka sa bangko ng bayan na pupuntahan ninyo bukas. Si Rina, ang batang tinulungan ng tatay mo noon. Siya ay nagtatrabaho roon bilang isa sa mga namamahala. Kung makakahanap ka ng paraan upang lumapit sa kanya, baka matulungan ka niya. Si Rina, ang batang babae na madalas pumunta sa kanilang bahay sa Batangas noong sila ay bata pa. Ang pamilya nito ay dumaan sa matinding kahirapan at ang ama ni Anya ang nagbayad ng tuition nito upang makatapos ng pag-aaral. Hindi alam ni Anya na doon pala ito nagtatrabaho ngayon. Isang maliit na spark ng pag-asa ang sumiklab sa madilim na puso ni Anya. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang mabigat at mabagal na hakbang ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa hagdanan patungo sa atik. Ang bawat hakbang ay tila isang pintig ng oras na nagbabantay sa kanyang tadhana. Ang tunog ng mga susi na nag-uumpugan sa bawat isa ay bumasag sa tahimik na gabi, papalapit ng papalapit sa pinto ng silid. Anya, ang boses ni Marco ay magaspang at puno ng galit. Halatang hindi pa rin lumilipas ang epekto ng alak. Sa sobrang gulat at takot na baka makita si Lola Amara sa labas ng pinto, mabilis na tinulak ni Anya ang mangkok ng lugaw palayo. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang mangkok ay tumama sa gilid ng lumang cabinet na kahoy. Ang mangkok ay natumba at ang mainit na lugaw ay dahan-dahang kumalat sa madilim na sahig, habang ang mga butil ng puting kanin ay nagkalat sa ibabaw ng maruming semento. Narinig ni Anya ang mabilis na pagtakbo ni Lola Amara pababa sa hagdanan. Sinisiguradong hindi siya makikita ni Marco. Kasabay nito, ang susi ay ipinasok sa lock ng pinto. Ang tunog ng bakal na umiikot sa loob ng mekanismo ay narinig, kasunod ng dahan-dahang pag-awang ng mabigat na pintong kahoy.
Nakatayo doon si Marco. Hawak ang isang maliit na lampara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa natapong pagkain sa sahig at kay Anya na nakaupo sa dilim. Ang liwanag mula sa hawak na lampara ni Marco ay gumawa ng mahahabang anino sa mga pader ng atik. Tila mga dambuhalang nagbabantay sa kanyang pagkakakulong. Ang swelas ng kanyang sapatos ay marahas na tumapak sa natapong lugaw sa semento. Ang malambot at basang tunog ng pagkakasira ng pagkain sa ilalim ng kanyang sapatos ay lalo lamang nagpadilim sa kanyang muka. Sino ang nagdala nito rito? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng nagbabantang galit. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Anya, na walang sino man sa bahay na ito ang pwedeng magmalasakit sa'yo hanggat hindi mo natututuhang sumunod. Hindi sumagot si Anya. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa lumang jacket ng kanyang ama. Ang katahimikan ni Anya ay lalo lamang nagpainit sa ulo ni Marco. Inilapag ni Marco ang lampara sa ibabaw ng cabinet at marahas na hinawakan ang braso ni Anya. Hinila niya ito patayo mula sa malamig na sahig. Huwag mo akong madaan sa dambuhalang katahimikan mo, Anya. Bumaba ka rito. May pag-uusapan tayo at ayokong nag-uusap tayo sa madilim at mabahong sulok na ito. Kinaladkad ni Marco si Anya pababa sa matarik na hagdanan ng atik. Ang bawat hakbang ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa kanyang natitirang dignidad. Pagdating sa marangyang sala ng pamilya Salvador, ang bango ng mamahaling tsaa at ang malamig na hangin mula sa aircon ay agad na sumalubong sa kanila. Nakaupo roon si Doña Mercedes, may hawak na tasa ng tsa at tila walang pakialam sa marahas na pagtrato ng kanyang anak sa asawa nito. Iupo mo siya riyan, Marco. Utos ni Doña Mercedes nang hindi man lamang tumitingin sa kanila. Ayokong nadudumihan ng mamahaling sofa ko. Itinulak ni Marco si Anya sa isang maliit na upuang kahoy sa gilid ng sala. Sa ibabaw ng lamesang kristal, sa harap ni Doña Mercedes, nakalatag ang ilang makakapal na papel, mga dokumentong may selyo ng gobyerno at mga pirma na alam ni Anya kung ano ang ibig sabihin. Ito ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Panimula ni Doña Mercedes habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang tasa sa platito na lumikha ng isang pino ngunit matalim na tunog sa tahimik na silid. Ang lupa sa Batangas na iniwan ng tatay mo. Bukas ng umaga, sasama ka sa amin sa Bangko ng Bayan upang pirmahan ang paglipat ng titulo sa pangalan ni Marco. Sa ganitong paraan, magagamit namin ito bilang garantiya upang bayaran ang mga nagbabantang utang ng asawa mo. Huminga ng malalim si Anya, pinipilit na tipunin ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Mama, pakiusap naman po. Iyan na lang ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin kay Papa. Ang lupang yon ay pinagtrabahuhan niya sa buong buhay niya. Ipinangako ko sa kanya na hindi ko yon ipamimigay. Panggako? Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Mercedes, isang tawang puno ng panghahamak. Ang mga pangako sa patay ay walang halaga. Kung ang mga buhay ay malapit ng mamatay sa kahihiyan, Anya, huwag kang maging makasarili. Ang lupang iyon ay tuyo at walang kwenta kumpara sa pangalan ng pamilya Salvador na iyong dinala nang pakasalan mo si Marco. Ngunit hindi ko po utang sa inyo ang lupang iyon. Sa wakas ay sumabog ang damdamin ni Anya. Ang kanyang boses ay nanginig sa pinaghalong takot at galit. Binayaran ninyo ang ospital ni Papa, opo, at nagpapasalamat ako roon. Ngunit handa ko pong bayaran iyon sa pamamagitan ng pagtatrabaho, kahit gaano katagal. Huwag lang ang lupa ni Papa. Hambog ka rin, no? Mabilis na sumingit si Marco habang inilalapag ang isang lumang folder sa ibabaw ng lamesa. Tingnan mo ito, Anya. Isang kasulatan ng utang na may pirma ng tatay mo. Ayon dito, bago siya mamatay,
Nangutang siya sa akin ng ₱250,000 para sa kanyang mga gamot at personal na gastusin. Kung ayaw mong ibigay ang lupa bilang kabayaran, maaari kong idemanda ang alaala ng tatay mo para sa panloloko. Napatitig si Anya sa papel na inilabas ni Marco. Ang pirma sa ibaba ng dokumento ay mukhang pangalan ng kanyang ama, ngunit may kakaibang kurba sa dulo. Isang kurba na hindi kailanman ginagawa ng kanyang ama na palaging napaka-organisado at maingat sa pagsusulat. Isang matinding hinala ang pumasok sa kanyang isip, ngunit paano niya mapapatunayan ang kanyang hinala sa kalagayan niyang ito? Dahan-dahang tumayo si Doña Mercedes at lumakad patungo sa maliit na altar sa sulok ng sala, kung saan nakatayo ang estatwa ng Santo Niño na pinaliligiran ng mga sariwang bulaklak at mamahaling kandila. Nag-antanda siya ng krus, isang kilos ng pekeng kabanalan na nagdulot ng matinding panginginig sa buong katawan ni Anya. Anya, alam mo kung gaano ko kamahal ang kapayapaan, dahan-dahang saad ni Doña Mercedes habang nakatalikod. Ngunit kung magmamatigas ka, baka mapilitan si Marco na gumawa ng mga bagay na hindi natin parehong magugustuhan. Ang abo ng tatay mo na kasalukuyang nakalagak sa columbarium ng parokya. Alam mo namang ang pamilya Salvador ang nagmamay-ari ng slot na yon, hindi ba? Kung hindi mo pipirmahan ang mga papel bukas, baka bukas din ay makita mo na lang ang mga abo ng tatay mo na nakakalat sa kung saang basurahan. Wag! Pakiusap! Wag ang abo ni Papa! Sa wakas ay napaluhod si Anya sa harap ng kanyang biyenan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang bawat patak ng luha ay tila sumasalamin sa kanyang ganap na pagkatalo. Upang hindi makita ng kanyang biyenan ang labis na kahinaan, lengths na pinunasan ni Anya ang kanyang pisngi gamit ang dulo ng kanyang maruming tapis, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay hindi maikakaila. Ang pagbabanta sa abo ng kanyang ama, ang huling pako sa krus na nagpabagsak sa kanya. Wala na siyang magagawa. Nakakulong siya sa isang tanikala ng tungkulin at manipulasyon na hindi niya kayang lagutin ng mag-isa. Sasama ako. Bulong ni Anya. Ang kanyang boses ay tila isang patay na dahon na nalaglag sa lupa. Sasama ako sa inyo bukas sa bangko. Pipirmahan ko ang mga papel. Pakiusap lang. Huwag ninyong hawakan ang abo ni Papa. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Doña Mercedes. Humarap siya kay Anya at dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok, tila isang mapagmahal na ina na nagpapatawad sa isang nagkasalang anak. Iyan ang mabuting asawa, Anya. Ginagawa mo ang tamang desisyon para sa lahat. Humarap si Marco kay Anya. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng galit, kundi isang mapanlinlang ng ngiti. Maghanda ka para bukas, Anya. May iniwan si Mama na isang mamahaling damit na seda sa kwarto mo. Iyan ang isuot mo bukas sa bangko. Ayokong magmukha kang pulubi sa harap ng mga opisyal ng bangko at ng mga tao roon. Kailangan nating magmukhang isang masayang pamilya. Dahan-dahang tumayo si Anya at lumakad pabalik sa kanyang silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang buhay. Nang makapasok siya sa kwarto, nakalatag sa ibabaw ng kama ang isang kulay asul na damit na gawa sa makapal at makintab na seda. Ang damit na yon ay napakaganda, ngunit para kay Anya, ito ay tila isang marangyang kasuotan ng isang kriminal na ihaharap sa bitayan. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa damit at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig sa matinding takot at kawalang pag-asa. Sa labas ng bintana, narinig niya ang biglang pag-andar ng makina ng sasakyan ni Marco sa garahe. Ang mahaba at malalim na tunog ng makina ay tila isang dahan-dahang pag-iyak ng gabi. Isang tunog na nagbababadya ng pagdating ng isang bagyo na tuluyan ng magpapabago sa kanyang buhay bukas. Ang umaga ay dumating ng walang kasamang init. Tila ba ang araw mismo ay nag-aalangan na saksihan ang magaganap na kawalang katarungan. Nakatayo si Anya sa harap ng salamin,
nakasuot ng asul na sidang damit na ibinigay ni Marco. Ang tela ay makinis at malamig sa balat, ngunit para sa kanya, ito ay parang isang marangyang kadena na nakapulupot sa kanyang buong katawan. Ang kulay asul nito ay tila sumasalamin sa kalungkutan ng malalim na karagatan. Kinuha niya ang kanyang suklay at maingat na inayos ang kanyang buhok, sinusubukang itago ang maputlang muka at ang mga pasa sa kanyang puso sa likod ng isang maayos na anyo. Bago tuluyang lumabas ng silid, dahan-dahang inilagay ni Anya ang kanyang kamay sa ilalim ng kwelyo ng kanyang damit. Doon, nakatago ang isang simpleng kwintas na pilak kung saan nakasabit ang lumang singsing sa kasal ng kanyang yumaong ama. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Hinayaang bumao ng malamig na metal sa kanyang palad. Papa, bigyan ninyo ako ng lakas. Huwag ninyo akong pabayaan ngayon. Tahimik niyang panalangin habang ang kanyang mga mata ay nakapikit upang pigilan ang muling pagbuhos ng mga luha. Ang maliit na singsing na yon ang naging tanging sandata niya, ang kanyang lihim na bukal ng lakas sa gitna ng nagbabantang bagyo. Anya, bumaba ka na rito. Malalate na tayo sa appointment natin sa bangko. Ang galit na boses ni Marco ay muling umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Bumasag sa kanyang maikling sandali ng kapayapaan. Sa loob ng sasakyan, ang atmosfera ay napakabigat at puno ng hindi masabing tensyon. Si Marco ang nagmamaneho. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela habang paminsan-minsang tumitingin kay Anya sa pamamagitan ng rear view mirror. Sa tabi ni Anya sa likurang upuan ay nakaupo si Doña Mercedes. Tuwid ang likod at may hawak na maliit na pamaypay na gawa sa mamahaling lace. Dahan-dahang nagpapaypay upang maalis ang init ng umaga. Tandaan mo, Anya, panimula ni Marco sa isang mababang boses. Bawat salita ay may kasamang nagbabantang tono. Ang mga opisyal sa bangko ay mga kilalang tao. Ayokong makakita ng kahit anong kakaibang kilos mula sa iyo. Kapag tinanong ka kung voluntaryo ang paglilipat ng lupa, ngumiti ka at mag-oo ka. Kung hindi, alam mo kung ano ang naghihintay sa abo ng tatay mo pag-uwi natin. Hindi sumagot si Anya. Itinuon na lamang niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Pinanood niya ang paglipas ng mga pamilyar na tanawin ng Batangas, ang malalawak na taniman ng dumi at mga rangdua na dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Ang kagandahan ng kanyang kehong ay tila isang malaking kabalintunaan sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang lupang iyon na pinangarap ng kanyang ama na maging kanlungan ng kanilang pamilya ay malapit ng nakawin ng mga taong walang ibang alam kundi ang magsamantala. Isang matinding ukat ng uwat ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang dibdib. Isang tahimik na panunumpa na hindi siya habang buhay na magiging biktima. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking gusali ng bangko sa gitna ng bayan, lumingon si Doña Mercedes kay Anya. May kasamang mapanuring tingin ang kanyang mga mata. Tila sinusuri kung may anumang pagkakamali sa anyo ng kanyang menopause na dinalang minora. Bago tayo bumaba, Anya, ipakita mo sa akin ang tamang paggalang. Utos ni Doña Mercedes habang iniaabot ang kanyang kanang kamay na puno ng mga kumikinang na singsing. Alam ni Anya ang ibig sabihin nito. Ito ang ngituk pagmamano. Isang tradisyon ng paggalang na ngayon ay ginagamit na bilang isang paraan ng pagpapasakop. Dahan-dahang kinuha ni Anya ang kamay ng kanyang biyenan. Inilagay ang likod nito sa kanyang noo. Salamat po, Mama, sa pagsama sa amin ngayon. Bulong ni Anya. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses habang binibigkas ang mga salitang puno ng kasinungalingan. Mabuti. Muling ngumiti si Doña Mercedes nang may tagumpay. Ganyan ang isang asawang may takot sa Diyos at may utang na loob. Ngumiti ka sa loob, ha? Ayokong isipin ng mga tao roon na pinipilit ka namin. Pagkababa ng sasakyan, habang naglalakad sila patungo sa pintuan ng bangko,
Napansin ng mga mata ni Anya ang dalawang lalaking nakatayo sa sulok ng kalye, sa tapat mismo ng bangko. Sila ay matatangkad, may malalaking katawan, nakasuot ng maiitim na jacket at may mga tattoo sa kanilang mga braso habang dahan-dahang humihit-hit ng sigarilyo. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kanila, partikular kay Anya na may kasamang nagbabantang tingin. Sila ang mga tauhan ng loan shark na tinutukoy ni Marco, ang mga mamamatay tao na handang gumawa ng karahasan kung hindi makuha ang pera ngayon. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa pansin ni Anya. Isa sa mga lalaki ay bahagyang tumango kay Marco habang sila ay naglalakad pas sa kanila. At si Marco, sa isang mabilis at halos hindi mapapansining kilos, ay tumango rin pabalik. Isang malamig na agos ng takot at pagtuklas ang dumaoy sa buong katawan ni Anya. Hindi ito isang simpleng utang lamang. May sabuatan sa pagitan ni Marco at ng mga lalaking ito upang takutin siya nang tuluyan at makuha ang kanyang lupa ng mas mabilis. Ang pagbabanta sa kanyang buhay at sa abo ng kanyang ama ay isang malaking laro na pinagplanuhan ng kanyang asawa at biyenan upang sumuko siya ng walang laban. Ang pagtuklas na ito ay hindi nagpadurog sa kanya. Sa halip, ito ang nagpasiklab sa natitirang apoy sa kanyang puso. Ang kanyang pagtitiis ay umabot na sa hangganan. Nakarating sila sa harap ng malaking pintuang salamin ng bangko. Itinuon ni Anya ang kanyang kamay sa hawakan ng pinto. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok tulad ng isang ibon na naghahanda sa kanyang huling paglipad. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng bangko ay agad na humampas sa kanyang mukha. Ito ay napakalamig, tuyo, at walang buhay. Tila ba ang hangin sa loob ng isang libingan na naghihintay sa kanyang huling hantungan. Sa taas ng pinto, ang maliit na tsuong Diyo na gawa sa tanso ay gumalaw. Lumikha ng isang manipis at malambing na tunog na dahan-dahang umalingaw-ngaw sa tahimik na san ng bangko. Tila isang huling hudyat na mula sa sandaling ito. Wala nang balikan ng kanyang tadhana. Ang san ng bangko ay napakalawak, maliwanag ang mga ilaw na nakasabit sa mataas na kisame at napapaligiran ng mga makikintab na pader na gawa sa marmol. Ang tunog ng mga sapatos ni Anya sa ibabaw ng makintab na sahig ay tila isang dahan-dahan ngunit malinaw na patak ng tubig sa loob ng isang abandonadong kuweba, nagpapahiwatig ng kanyang matinding kalungkutan at takot. Ang bawat hakbang niya ay parang paglapit sa isang bangin ng walang katapusang kapahamakan. Sa likod niya, halos nakadikit sa kanyang katawan, ay si Marco. Ang isang kamay nito ay nakapatong sa likod ng kanyang asul na sidang damit. Tila isang mapagmahal na haplos ng isang asawa sa harap ng publiko. Ngunit sa katotohanan, ang mga daliri ni Marco ay bumaon nang may karahasan sa kanyang laman. Isang tahimik at matalim na babala na bawat maling galaw niya ay may katumbas na parusa. Sa kabilang banda naman ay si Doña Mercedes na naglalakad ng may mataas na noo, may dalang pitaka na gawa sa mamahaling balat ng hayop at may ngiti ng isang reyna na naghahanda sa kanyang koronasyon. Mula sa isang pinto sa dulo ng sanay na may nakasulat na Assistant Branch Manager, lumabas si Rina. Nakasuot siya ng isang napakagandang uniforme ng bangko, isang kulay grupong blazer na lapat sa kanyang katawan at isang malinis na puting blusa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa likod, nagpapakita ng kanyang profesionalismo at talino. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata kay Anya, sandaling natigil ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang profesional na maskara ay bahagyang nanginginig nang makita ang maputlang mukha, ang nanginginig na mga labi, at ang malungkot na mga mata ng kanyang matalik na kaibigan noong kabataan. Anya? Bulong ni Rina habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Kumusta ka? Ikaw nga ba yan? Kumusta ka, Rina? Pilit na sumagot si Anya. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na
lid na malapit ng maputol. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, sumisigaw ng tulong na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Salamat, salamat at nagkita tayo ulit. Sino ang kaibigan mo, Anya? Tanong ni Doña Mercedes sa isang matamis ngunit mapanghusgang boses habang sumisingit sa pagitan ng dalawa. Ah, Mama, si Rina po. Kaibigan ko noong nag-aaral pa ako sa Batangas. Mabilis na paliwanag ni Anya habang pinipilit na huwag ipakita ang takot sa kanyang biyenan. Isang karangalan po, Doña Mercedes, Sir Marco. Magalang na bati ni Rina habang nag-aabot ng kamay. Ngunit ang kanyang matalas na mga mata ay agad na napansin ang higpit ng hawak ni Marco sa binti at likod ni Anya. Bilang isang bihasang empleyado ng bangko, alam ni Rina kung paano magbasa ng mga tao. At ang nakikita niya ngayon ay hindi isang masayang pamilya, kundi isang biktima at ang kanyang mga tagahatol. Halikayo sa aking opisina upang mas mabilis nating maproseso ang inyong transaksyon. Sa loob ng opisina ni Rina, ang lamig ng aircon ay lalo lamang nagpadama kay Anya ng matinding panginginig. Naupo si Anya sa gitna habang si Marco at Doña Mercedes ay pumaligid sa kanya tulad ng dalawang buwaya na naghihintay ng kanilang pagkain. Inilapag ni Marco ang mga dokumento ng lupa at ang passbook ng ama ni Anya sa ibabaw ng lamesa. Gusto ng asawa ko na i-withdraw ang lahat ng laman ng account ng yumaong tatay niya, panimula ni Marco, habang kinuha ang papel upang sumagot para kay Anya. At ilipat din ang titulo ng lupa sa pangalan ko para sa isang negosyo na aming itatayo. Tumingin si Rina kay Anya. Ma'am Anya, ayon sa aming patakaran, kailangan kong marinig mula sa iyo mismo ang kumpirmasyon. Sigurado ka ba sa desisyon mong i-withdraw ang lahat ng pondo at ilipat ang ari-arian? Bago pa man makasagot si Anya, sumingit muli si Marco. Of course, she is sure, Rina. Pinag-usapan na namin ito sa bahay kagabi pa lang. Di ba, mahal? Ang hawak ni Marco sa balikat ni Anya ay lalong humigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa manipis na seda ng damit. Tumingin si Anya sa labas ng salamin ng opisina ni Rina. Sa labas ng pintuang salamin ng bangko, ang dalawang lalaking naka-jacket ay lumapit palalo. Nakatayo malapit sa pintuan. Tila mga bantay na naghihintay sa utos ni Marco. Ang kanilang presensya ay isang malaking pader na humaharang sa kanyang tanging daan palabas. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Sa gitna ng tensyon, sinadya ni Rina na iurong ang kanyang siko dahilan upang mahulog ang kanyang mamahaling gold-plated na ballpen sa sahig. Ay, pasensya na, saad ni Rina habang dahan-dahang yumuyuko sa ilalim ng lamesa upang kunin ito. Sa ilalim ng lamesa, kung saan hindi nakikita ni na Marco at Doña Mercedes, mabilis, ngunit banayad na hinawakan ni Rina ang binti ni Anya. Pinisil niya ito ng may init at pag-aalaga, isang tahimik na mensahe ng suporta na nagsasabing, "Nandito ako, Anya. Nakikita ko ang pinagdaraanan mo. Magtiwala ka sa akin." Ang simpleng haplos na yon ay tila isang patak ng tubig sa isang tuyong disyerto. Nagbigay kay Anya ng kaunting lakas upang hindi tuluyang himatayin sa takot. Nang umayos muli si Rina ng upo, kinuha niya ang dokumento ng lupa upang suriin. Ngunit habang binabasa ang mga detalye, napansin ng kanyang matalas na mga mata ang isang maliit na verification code sa gilid ng papel. Isang code na tanging mga opisyal lamang ng bangko ang nakakaalam. Ang code na ito ay nagpapahiwatig na ang ari-arian ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang legal na flag o disputa. Bakit may ganitong code sa dokumento ng ama ni Anya? May alam ba ang yumaong ama ni Anya na hindi alam ng pamilya Salvador? Inilapag ng teller ang pinal na dokumento ng withdrawal at transfer sa harap ni Anya. Ang pirma na lamang niya ang kulang upang mawala ang lahat ng kanyang pinanghahawakan. Yumuko si Marco
Ang kanyang mukha ay halos nakadikit na sa tenga ni Anya. Ang kanyang hininga na may amoy ng alak at sigarilyo ay dumampi sa balat ni Anya, nagdulot ng matinding panginginig. Kumuha ka ng ballpen, Anya. Bulong ni Marco sa isang boses na tanging siya lamang ang makakarinig. Bawat salita ay puno ng lason. Pirubahan mo na yan. O gusto mong bukas na bukas din ay makita mo na lang na wala nang natitira sa puntod ng tatay mo? Dahan-dahang kinuha ni Anya ang ballpen. Ang dulo ng panulat ay lumapit sa puting papel. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng labis. Habang ang itim na tinta ay nagsimulang dumampi sa tonang papel, dahan-dahang kumakalat tulad ng isang madilim na mantsa ng dugo na tuluyan ng magwawakas sa kanyang kalayaan. Ang dulo ng ballpen ay dahan-dahang gumalaw sa ibabaw ng papel. Sa labas, tila walang nakakapansin, ngunit sa loob ng kanyang puso, alam ni Anya na ito ang pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Sa halip na isulat ang kanyang formal na pirma na may malinis at tuwid na mga guhit, sinadya ni Anya na baguhin ang daloy ng tinta. Pinatigas niya ang kanyang mga daliri at gumawa ng isang kakaibang kurba sa dulo ng kanyang pangalan bago ito hilahin ng mahaba patungo sa ibaba. Isang lihim na senyas na ginagamit nila ni Rina noong sila ay mga bata pa sa tuwing sila ay naglalaro at nagtatago sa mga lumang bodega sa Batangas upang ipahiwatig na sila ay nasa ilalim ng panganib at kailangang iligtas. Inabot ni Rina ang dokumento mula sa mesa. Nang tumama ang kanyang paningin sa ibabang bahagi ng papel, ang kanyang mga pupil ay mabilis na lumiit. Kilala niya ang pirma ni Anya. Ilang beses niya itong nakita sa mga lumang sulat at mga test paper noong sila ay nag-aaral pa. Ang kakaibang mahabang guhit na yon ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang tahimik, ngunit desperadong pagsigaw ng tulong. Nanatiling kalmado si Rina. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng kahit anong emosyon na maaaring makapukaw sa hinala ng mag-asawang Salvador. Ibinalik niya ang papel sa folder at tumingin kay Marco na may kasamang profesional na ngiti. Sir Marco, Doña Mercedes. Panimula ni Rina, ang kanyang boses ay matatag at formal. Dahil ang halaga ng pondo na inyong i-withdraw ay lampas sa limitasyon ng aming regular na counter at may kaunting issue sa verification code ng titulo ng lupa. Kailangan po namin itong dalhin sa loob para sa formal na pag-aproba ng aming branch manager. Bilang pangunahing may-ari ng account, kailangang sumama sa akin si Ma'am Anya sa loob ng verification room upang sumailalim sa biometrics at sumagot sa ilang mga katanungan sa seguridad. Agad na tumayo si Marco, ang kanyang mukha ay napuno ng pag-aalinlangan. Sama ako sa loob. Ako ang asawa niya, kaya may karapatan akong malaman kung anong nangyayari. Pasensya na po, Sir Marco. Magalang ngunit matigas na sagot ni Rina habang humahakbang sa pagitan ni Marco at Anya. Ayon sa National Banking Secrecy Act at sa aming mahigpit na anti-coercion protocol, tanging ang pangunahing may-ari lamang ng account ang pinahihintulutang pumasok sa loob ng verification room. Kahit ang mga kapamilya ay hindi pwedeng sumama upang maiwasan ang anumang issue sa seguridad ng transaksyon. Huwag kayong mag-alala. Mabilis lang po ito. Sumingit si Doña Mercedes. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na tamis. Hija, baka naman pwedeng gawa ng paraan? Kilala ko ang may-ari ng bangkong ito. Maaari kitang irekomenda para sa promosyon kung mapapadali mo ang lahat. Nagpapasalamat po ako, Doña Mercedes. Ngunit ang aming system ay automatikong maglalak kung hindi masusunod ang tamang proseso. Sagot ni Rina nang walang pag-aalinlangan. Humarap siya kay Anya at hinawakan ang siko nito. Ma'am Anya, halina po kayo sa loob. Nang makapasok sila sa loob ng tahimik at pribadong silid tanggapan sa likod ng bangko, kung saan walang nakakakita mula sa labas, agad na isinara ni Rina ang pinto. Sa isang iglap, nawala ang kanyang profesional na lamig.
Humarap siya kay Anya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding pag-aalala. Mabilis na kumuha si Rina ng isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at mabilis na nagsulat gamit ang kanyang ballpen. Inilagay niya ang papel sa gitna ng kinalalagyang folder ng mga dokumento ni Anya bago ito ibigay sa kanya. Huminga ka ng malalim, Anya. Nandito ako, ang nakasulat sa papel. Alam kong pinipilit ka nila. Huwag kang matakot. Kapag lumabas tayo sa sala, gagawa ako ng paraan upang magkaroon ng kaguluhan. Kapag bumagsak ako sa sahig, huwag kang lilingon. Tumakbo ka agad patungo sa pinto ng back office sa kanan ng counter. May taxi na naghihintay sa iyo sa likod ng gusali. Ililigtas kita, tulad ng pagliligtas ng tatay mo sa pamilya ko noon. Nang mabasa ni Anya ang mga salitang iyon, ang kanyang puso ay napuno ng isang matinding init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang 2 linya ng mainit na luha ay hindi na mapigilang dumaoy sa kanyang maputlang pisngi. Napatingin siya kay Rina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pasasalamat. Hinawakan ni Rina ang nanginginig na mga kamay ni Anya. Pinisil ito ng mahigpit. Ang haplos na yon ay mabilis, ngunit puno ng walang katapusang lakas at pag-asa. Anya, kailangan mong maging matatag. Para sa tatay mo, para sa sarili mo. Huwag mong ipakita sa kanila na umiyak ka. Mabilis na kumuha si Anya ng panyo upang punasan ang kanyang mga luha at inayos ang kanyang anyo sa harap ng salamin sa dingding. Itinago niya ang mauting papel sa loob ng kanyang sapatos sa ilalim mismo ng kanyang kanang talampakan. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang manipis na tunog ng papel, tila isang tahimik na tiket patungo sa kanyang kalayaan. Nang buksan ni Rina ang pinto upang bumalik sa sanhi ng bangko, sinalubong agad sila ni Marco. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding hinala habang nakatingin sa kanilang dalawa. Lumapit si Marco ng mabilis, hinawakan ang braso ni Anya at marahas na inagaw ang folder mula sa kanyang mga kamay. Bakit ang tagal ninyo sa loob? At bakit namumula ang mga mata mo, Anya? Anong ginawa ninyo sa loob? Singhal niya sa isang mababang boses habang binubuksan ang folder upang suriin kung may anumang bagay na nagbago sa mga dokumento. Mabilis na binuklat ni Marco ang folder ng mga dokumento. Ang kanyang mga daliri ay mag-aslaw na naghahanap ng kahit anong senyales ng panloloko. Ngunit maliban sa inaprubahang pirma ni Anya at sa mga formal na selyo ng bangko, wala siyang nakitang iba. Wala roon ang mauting papel dahil maayos na itong nakatago sa ilalim ng sapatos ni Anya. Dahan-dahang sumisip-sip sa init ng kanyang talampakan. Huminga ng malalim si Marco. Bahagyang napawi ang galit sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagbantay. Mabuti naman. Bulong niya bago humarap sa teller ng bangko. Iproseso ninyo na ang paglipat ng pera ngayon din. Gusto kong makita ang kumpirmasyon bago kami umalis. Sa kabilang bahagi ng counter, nagsimula ng kumilos si Rina. Kumuha siya ng isang malaking tray na gawa sa makapal na salamin na naglalaman ng isang pitsil ng mainit na tsa at ilang mga basong kristal, isang espesyal na serbisyo na madalas ibinibigay sa mga VIP na bisita tulad ni Doña Mercedes na kasalukuyang nakaupo sa sala ng bangko. Ang kanyang paghinga ay mababaw at ang kanyang mga daliri ay nakahawak ng mahigpit sa gilid ng tray. Alam niyang ito na ang sandali ng pagpapasya. Lumabas si Rina mula sa likod ng counter at naglakad patungo sa sansye ng bangko. Nang makarating siya sa gitna ng silid, malapit sa kinalalagyan ni Marco at Doña Mercedes, biglang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay pumikit ng bahagya at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila isang tao na biglang nawalan ng malay dahil sa matinding pagod o sakit. Ang tray na hawak ni Rina ay dumulas mula sa kanyang mga kamay. Ang pitsil ng mainit na tsaa at ang mga basong kristal ay marahas na bumagsak
sa matigas na sahig na marmol. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay umalingaw-ngaw sa buong sanih ng bangko, matalim, malakas, at nakagigimbal, na naging sanhi upang maputol ang lahat ng usapan sa silid. Ang mainit na likido ay kumalat sa sahig, kasabay ng daan-daang maliliit na piraso ng kristal na kumislap sa ilalim ng mga ilaw. Diyos ko! Ang assistant manager! Sigaw ng isang teller. Sa isang iglap, ang buong bangko ay napuno ng kaguluhan. Ang mga security guard, mga empleyado, at maging ang mga nakapilang kliyente ay mabilis na tumakbo patungo kay Rina na ngayon ay nakahandusay na sa sahig, tila walang malay. Ang kinalalagyan ni Marco at Doña Mercedes ay tuluyang naharangan ng mabilis na pagdagsa ng mga tao na nag-aalala sa kalagayan ng opisyal ng bangko. Alam ni Anya na ito na ang kanyang tanging pagkakataon. Hindi siya nag-atubili. Bago pa man lumingon si Marco upang hanapin siya, mabilis niyang itinulak ang maliit na pinto ng security area sa tabi ng counter na sadyang iniwang bukas ni Rina gamit ang kanyang access card kanina. Bago tuluyang pumasok sa madilim na hanlang ng back office, sandaling lumingon si Anya sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pintuang salamin. Nakita niya si Rina na nakahiga sa malamig na sahig, pinaliligiran ng mga nag-aalalang tao. Ngunit sa isang mabilis na sandali, nang magtagpo ang kanilang mga mata, bahagyang idinilat ni Rina ang kanyang isang mata at kinindatan si Anya. Isang mabilis, ngunit napakalinaw na senyas na nagsasabing, "Tumakbo ka na, Anya. Malaya ka na." Ang gininto ang sandaling iyon ay tuluyang nag-alis ng natitirang takot sa puso ni Anya. Humarap si Anya sa hanlang at tumakbo ng buong lakas. Ang kanyang asul na sedang damit ay sumasabay sa kanyang mabilis na paggalaw, at ang bawat hakbang niya ay may kasamang manipis na tunog ng papel na nakatago sa kanyang sapatos. Ang kanyang dibdib ay nag-aapoy sa matinding pagod, at ang bawat singhap niya ng hangin ay may kasamang lasa ng pawis at luha. Ngunit hindi siya tumigil. Alam niyang sa bawat metrong nalalakpasan niya, mas lumalapit siya sa kanyang bagong buhay. Nakarating siya sa dulo ng hanlang at marahas na itinulak ang mabigat na pintong bakal ng exit. Ang pinto ay bumukas, nagpapahintulot sa maliwanag, ngunit maalikabok na liwanag ng eskinita sa likod ng bangko na pumasok. Sa labas, nakaparada ang isang lumang puting taxi na dahan-dahang naglalabas ng usok mula sa tambutso, nagpapakita na ang makina nito ay kanina pa nandarambong at handa nang umalis. Ang pinto ng taxi ay agad na bumukas mula sa loob. "Tuloy po kayo, Senyorita Anya," saad ng isang matandang driver na may puting buhok at mabait na mga mata. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at katapatan. "Ako po ay inutusan ni Rina upang ihatid kayo sa ligtas na lugar. Huwag kayong matakot." Mabilis na sumakay si Anya sa likurang upuan at isinara ang pinto ng sasakyan. Ngunit bago pa man makalayo ang taxi, isang marahas at tila hayop na sigaw ng galit ang umalingaw-ngaw mula sa bukas na pintong bakal ng bangko. Dumaoy sa makipot na eskinita. "Anya! Nasaan ka? Huwag mong subukang takbuhan ako!" Ang boses ni Marco ay puno ng matinding galit at pagkabaliw ng mapagtanto niyang ang kanyang bihag ay tuluyan ng nakatakas sa kanyang mga kamay. Ang gulong ng taxi ay mabilis na umikot sa ibabaw ng maalikabok na kalsada. Lumikha ng isang makapal na ulap ng alikabok na dahan-dahang lumamon sa anino ng bangko at sa galit na mukha ni Marco na lumabas mula sa pinto ng exit. Na iniwan si Anya sa loob ng sasakyan, umiiyak, ngunit sa wakas ay nakakahinga na ng malaya. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng taxi ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa mga pahina ng kanyang lumang buhay. Habang lumilipas ang mga oras, ang maingay at magulong bayan ay dahan-dahang napalitan ng tahimik at lunti ang tanawin ng kanayunan ng Batangas. Ang sikat ng araw ay nagsimulang sumilip sa pagitan ng mga rangtre
na nakatayo sa magkabilang gilid ng makipot na kalsada, lumikha ng mga sumasayaw na anino sa loob ng sasakyan. Huminto ang taxi sa harap ng isang maliit at lumang bahay kubo na napapaligiran ng isang malawak na hardin ng mga halaman at malalaking puno ng kawayan. Ang lugar ay napakatahimik. Tanging ang dahan-dahang paghampas ng hangin sa mga dahon ng kawayan ang naririnig, tila isang malambing na oyayi na nag-aanyaya ng kapayapaan. Binuksan ng matandang driver na si Mang Tomas ang pinto ng sasakyan para kay Anya. Nakarating na po tayo, Senyorita Anya. Ito ang lumang bahay bakasyunan ng pamilya ni Rina. Walang nakakaalam ng lugar na ito maliban sa amin. Ligtas po kayo rito. Dahan-dahang humakbang si Anya palabas ng sasakyan. Nang makapasok siya sa loob ng bahay, ang amoy ng tuyong kahoy at ng mga pinatuyong dahon ng tsa ay agad na sumalubong sa kanya. Ang silid ay madilim at malamig, ngunit ito ay isang uri ng lamig na nagdadala ng kaginhawaan, hindi ng takot. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nag-aanyaya sa kanya na ibaba ang mabigat na krus na kanyang pinapasan. Nang tuluyang maisara ni Mang Tomas ang pintong kahoy, ang mga binti ni Anya ay biglang nanghina. Ang lahat ng lakas na kanyang pinilit na ipunin mula pa kagabi ay tila biglang naglaho. Napaluhod siya sa malamig na sahig na kawayan, itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at nagsimulang umiyak ng tahimik. Ito ay hindi isang iyak ng takot. Ito ay ang pagbuhos ng lahat ng dumi, sakit, at trauma na kanyang inipon sa loob ng maraming taon ng pagtitiis sa ilalim ng kalupitan ni Marco at Doña Mercedes. Umiyak siya para sa kanyang ama, para sa kanyang nawalang kalayaan, at para sa kanyang sarili na sa wakas ay nakatakas mula sa impyerno. Ang bawat hikbi niya ay tila isang dahan-dahang pag-alis ng mga tanikala na nakagapos sa kanyang kaluluwa. Hindi siya inistorbo ni Mang Tomas. Hinayaan niya muna si Anya na ilabas ang lahat ng kanyang sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit ang matandang lalaki na may hawak na isang baso ng malamig na tubig at isang malinis na puting kanbong. Uminom po muna kayo, senyorita. Dahan-dahang saad ni Mang Tomas, ang kanyang boses ay puno ng init ng isang ama. Nasa ligtas na lugar na kayo ngayon. Walang makakasakit sa inyo rito. Bukas po ay darating si Rina pagkatapos ng kanyang trabaho upang ayusin ang lahat. Inabot ni Anya ang puting kanbong. Nang ilapit niya ito sa kanyang mukha upang punasan ang kanyang mga luha, ang amoy ng tela ay agad na pumasok sa kanyang pandinig. Ito ay may amoy ng init ng araw. Isang sariwa at malinis na amoy ng telang pinatuyo sa ilalim ng malayang langit. Ang simpleng amoy na yon na kay tagal niyang hindi naramdaman sa loob ng madilim at mabahong atik ng pamilya Salvador ay tuluyang nagpabagsak sa kanyang natitirang depensa. Niyakap niya ang kanbong ng mahigpit sa kanyang dibdib. Dahan-dahang hinahayaang ang init nito ay magdala ng unang yugto ng paggaling sa kanyang sugatang puso. Nang mapawi ang kanyang mga luha, dahan-dahang tumayo si Anya at naglakad sa paligid ng maliit na sala. Ang kanyang mga mata ay napunta sa mga lumang larawan na nakasabit sa dingding na gawa sa kahoy. Lumapit siya at ang kanyang puso ay muling dumaong sa isang matinding gulat. Sa loob ng isang lumang frame na gawa sa kawayan, may isang larawan ng isang batang lalaki na may hawak na gitara, nakatayo sa tabi ng isang malawak na bukid sa Batangas. Ang batang lalaking iyon ay walang iba kundi ang kanyang yumaong ama. Noong ito ay binata pa. Sa tabi nito ay may isa pang larawan ng kanyang ama na may kaakbay na isang pamilya na hindi niya pamilyar. Ngunit may isang batang babae na kamukhang kamukha ni Rina noong bata pa ito. Bakit may mga personal na larawan ng aking ama sa bahay na ito? Ano ang lihim na nag-uugnay sa aking ama at sa pamilya ni Rina na hindi ko kailanman nalaman? Ang gabi ay dahan-dahang lumalim at ang buong bahay ay napuno ng katahimikan ng gubat sa labas. Nakahiga si Anya sa isang maliit na kama, yakap ang lumang jacket ng kanyang ama
Dahan-dahang nakakatulog sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa gitna ng hating gabi, nang ang buong mundo ay tila natutulog na, ang lumang telepono na nakalagay sa ibabaw ng maliit na lamesa sa sulok ng sala ay biglang sumigaw. Ang matalim at paulit-ulit na tunog ng bell nito ay marahas na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagpadala ng isang matinding panginginig sa buong katawan ni Anya habang siya ay nagigising sa takot. Ang pulang ilaw ng answering machine ng telepono ay dahan-dahang kumikislap sa dilim ng silid, tila isang mabilis at natatakot na tibok ng puso na nagbabantay sa isang nagbabantang lihim na paparating mula sa labas ng kanilang kanlungan. Dahan-dahang lumapit si Anya sa telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakatitig sa pulang ilaw na patuloy na kumikislap. Bago pa man niya mahawakan ng receiver, ang boses ni Mang Tomas ay dahan-dahang narinig mula sa kabilang panig ng sala. Nakiusap sa kanya na lumayo muna. Pinindot ng matandang lalaki ang button ng speaker at ang pamilyar at nag-aalalang boses ni Rina ay agad na pumuno sa tahimik na silid. Anya? Mang Tomas? Ligtas ba kayo riyan? Ang boses ni Rina ay may kasamang hapo, ngunit may malaking relief. Huwag kayong matakot. Ako ito. Tumawag ako para siguraduhing nakarating kayo ng maayos. Huwag ninyong sasagutin ang kahit anong tawag mula sa ibang numero, ha? Susubukan kong pumunta riyan bukas pagkatapos ng trabaho ko. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa mga labi ni Anya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may isang pader na handang pumrotekta sa kanya laban sa bagyo. Kinabukasan ng hapon, ang dahan-dahang pag-ungol ng pintong kahoy ay nagpahiwatig ng pagdating ni Rina. Baka sa kanyang mukha ang pagod mula sa mahabang maghapon sa bangko, kung saan kailangan niyang humarap sa mga opisyal ng seguridad at maging sa mga pulis upang ipaliwanag ang naganap na pagkahimatay niya kahapon. Ngunit nang makita niya si Anya na nakatayo sa sala, malinis na at may kaunting kulay na ang mga pisngi. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat sa Diyos at ligtas ka, Anya, saad ni Rina habang mahigpit na niyayakap ang kanyang kaibigan. Rina, paano mo hinarap ang mga tao sa bangko? Hindi ka ba nila pinagdudahan? Tanong ni Anya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa kaligtasan ng kaibigan. Huwag mo akong alalahanin, Anya. Sanay akong humarap sa mga ganyang sitwasyon. Sinabi ko sa kanila na galing ako sa sakit at bigla na lang akong nakaramdam ng matinding hilo dahil sa mababang asukal sa dugo. Tawa ni Rina nang bahagya upang maalis ang tensyon. Ang mahalaga ay nakalayo ka kay Marco. Lumapit si Anya sa dingding kung saan nakasabit ang mga larawan ng kanyang ama. Rina, maaari ko bang malaman kung bakit may mga larawan ni Papa sa bahay na ito? Ano ang kaugnayan ng pamilya mo sa aking ama? Tumingin si Rina sa mga larawan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding emosyon at nostalgia. Anya, naalala mo ba noong mga bata pa tayo sa Batangas? Ang pamilya ko ay dumaan sa pinakamahirap na yugto ng aming buhay. Ang aking ina ay nagkaroon ng malubhang sakit sa puso at wala kaming kahit isang duling na pambayad sa ospital. Muntik na kaming sumuko. Humarap si Rina kay Anya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang tatay mo, si Mang Jose. Siya ang tahimik na nagbayad ng lahat ng gastusin sa operasyon ng aking ina. Siya rin ang nagbayad ng aking tuition mula na high school hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo. Hindi niya gustong ipaalam sa kahit kanino dahil ayaw niyang makaramdam kami ng hiya. Ang bahay na ito ay binili ko gamit ang aking unang malaking komisyon sa bangko at inialay ko ito sa alaala ng tatay mo. Ang pagtulong ko sa iyo ngayon, Anya, ay hindi lamang dahil tayo ay magkaibigan. Ito ay ang aking tunay na utang na loob sa taong nagbigay sa akin ng pagkakataon na magkaroon ng buhay ngayon. Napakapit si Anya sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay napuno ng paghanga sa kanyang yumaong ama. Habang ang pamilya Salvador
ay gumagamit ng pekeng utang na loob upang saktan at manipulahin siya. Mayroon pa palang mga tao na nagpapanatili sa tunay at banal na kahulugan ng pasasalamat. Nang sumapit ang gabi, naupo ang dalawang babae sa may hiwan ng bahay, sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan. Ang dahan-dahang awit ng mga insekto sa gabi ay pumuno sa paligid, nagdala ng isang tahimik na ritmo sa kanilang usapan. Ibinahagi ni Anya ang lahat ng kanyang sakit, ang mga gabing nakakulong siya sa attic, ang mga pang-aabuso sa salita ni Marco, at ang manipulasyon ni Doña Mercedes. Nakinig si Rina nang may matinding thawkam. Paminsan-minsang pinupunasan ang kanyang sariling mga luha. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang inabot ni Rina ang kanyang leeg at tinanggal ang kanyang sariling kwentang pilak na may maliit na pendant na hugis pakpak ng anghel. Lumapit siya kay Anya at isinuot ito sa leeg ng kaibigan, sa tabi mismo ng singsing ng ama ni Anya. Isang tanda na mula sa araw na ito, hindi ka na mag-isa sa laban na ito, Anya. Bulong ni Rina habang inaayos ang buhok ng kaibigan. Magkasama nating haharapin ang bagyong ito. Lalaban tayo. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakilala ni Rina kay Anya si Attorney Elaine, isang matalinong babaeng abogado na dalubhasa sa batas ng pamilya at ari-arian, na kanina pa tahimik na nakikinig sa loob ng sala. Inilatag ni Attorney Elaine ang kanilang magiging legal na hakbang. Anya, mayroon tayong malakas na kaso ng coercion at domestic abuse laban kay Marco. Paliwanag ni Attorney Elaine habang binubuklat ang mga dokumento. Ngunit kailangan mong maging handa. Kanina lang ay nakatanggap ako ng balita na naghain si Marco ng report sa pulisya. Inakusahan kanya ng pagnanakaw ng mga dokumento at pera ng pamilya upang pilitin kang lumabas sa iyong pinagtataguan. Pagnanakaw? Nanginginig na saad ni Anya. Pera ko ang mga yon. Pamana ni Papa. Alam ko. Ngunit gagamitin nila ang batas upang takutin ka. Patuloy ni Attorney Elaine. Bago pa man makasagot si Anya, ang cellphone ni Rina ay biglang naglabas ng isang tahimik na vibration sa ibabaw ng lamesa. Kinuha ito ni Rina at binasa ang mensahe mula sa kanyang lihim na contact sa loob ng bangko. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at madilim. Anya, Elaine. Saad ni Rina, ang kanyang boses ay puno ng matinding babala. Ayon sa aking source sa bangko, si Marco ay kasalukuyang nakikipagkita sa isang tiwaling notaryo publiko. Sinusubukan nilang gumawa ng isang pekeng bersyon ng huling habili ng tatay mo. Isang dokumento na nagsasaad na ang lupa sa Batangas ay automatikong ililipat sa pangalan ni Marco sakaling mamatay ang tatay mo ng mas maaga. Kung magtagumpay sila, ibebenta nila ang lupa bukas din sa mga developer. Ang sinag ng buwan ay tumama sa mukha ni Anya. Sa unang pagkakataon, walang bakas ng takot o kahinaan sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay naging matatag, tila isang rebulto na gawa sa bakal na dumaan sa matinding apoy. Ang oras ng pagtitiis ay tapos na. Hindi ko hahayaang hawakan nila ang lupa ni Papa. Mabagal ngunit mariing saad ni Anya, ang kanyang boses ay walang pag-aalinlangan. Lalaban ako, Rina. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan kong gawin. Sa loob ng malawak at marangyang mansyon ng pamilya Salvador, ang kapayapaan ay tuluyan ng naglaho. Ang gintong dekorasyon sa ibabaw ng lamesang kristal ay marahas na itinapon ni Marco sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng mamahaling florera sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Nagkalat ang mga piraso ng porselana sa ibabaw ng makapal na carpet. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabaliw. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit dahil sa pagkabigo na makuha ang milyon-milyong piso na pondo ng ama ni Anya. Sa isang sulok ng sala, nakatayo si Lola Amara, nakayuko at nanginginig sa takot habang ang kanyang matatandang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang maruming tapis. Lumapit si Doña Mercedes sa kanya. Ang mukha ng matandang babae ay napuno ng matinding kalupitan
na hindi kailanman nakikita ng kanyang mga kaibigan sa simbahan. Ikaw na matandang walang pakinabang, singhal ni Doña Mercedes, habang dinuduro si Lola Amara sa mukha gamit ang kanyang mamahaling lace na pamaypay. Ikaw ang tumulong sa kanya, hindi ba? Ikaw ang nagbukas ng pinto ng atik sa loob ng 30 taon na pinatira ka namin dito at binigyan ng pagkain. Ito ba ang isusukli mo sa amin? Isang traidor sa loob ng sarili kong pamamahay. Doña Mercedes, wala po akong alam. Pabalik na umiyak si Lola Amara. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na nagmamakaawa. Kusapong tumakas si Anya. Hindi ko po siya tinulungan. Huwag mo akong madaan sa mga kasinungalingan mo, Amara. Bulyaw ni Marco, habang dinadaklot ang balikat ng matandang Vunuoy at marahas itong itinulak sa sahig. Ang dahan-dahang pagbagsak ng matanda sa matigas na semento ay lumikha ng isang matalim na kirot sa kanyang tuhod. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung nasaan si Anya, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay makikita mo ang sarili mo sa kalye, nagmamakaawa para sa pagkain. Hindi lamang doon tumigil ang kanilang kalupitan. Sa utos ni Doña Mercedes, sinimulan ni Marco na magpalaganap ng mga masasamang balita tungkol kay Anya. Nagtungo sila sa mga bahay ng mga malayong kamag-anak ni Anya sa kalapit na bayan. Bino Beurreo ang kanyang pangalan sa publiko. Ang asawa kong si Anya ay lumayas kasama ang kanyang kalaguyo. Deklarasyon ni Marco sa harap ng mga kamag-anak ni Anya habang nagpapakita ng peking lungkot at galit. Ninakaw niya ang mga mahahalagang dokumento ng pamilya Salvador at ang pera ng kanyang sariling ama upang gamitin sa kanyang marangyang pamumuhay kasama ang ibang lalaki. Isang babaeng walang utang na loob. Ang masasamang salitang ito ay mabilis na kumalat, dinudurog ang hiya at ang dangal ng pangalan ni Anya sa kanilang komunidad. Ito ang pinakamasakit na paraan ng pagpapahirap na ginawa ng pamilya Salvador. Ang patayin ng kanyang pagkatao bago pa man siya mahanap. Sa maliit na bahay kubo sa Batangas, nakaupo si Anya sa tabi ng telepono habang si Rina ay hawak ang kanyang cellphone. Biglang tumunog ang telepono at ang boses ni Lola Amara na humihikbi at nanginginig sa takot ay narinig mula sa kabilang linya. Tumawag ang matanda gamit ang isang pampublikong bopped telepono sa palengke habang pinapayagang mamili ng mga pagkain. Anya, anak, pakiusap, huwag kayong babalik. Iyak ni Lola Amara. Ang kanyang boses ay puno ng matinding sakit at pag-aalala. Sinasaktan ako ni Marco dahil hinahanap ka niya. Sinira niya ang lahat ng gamit mo sa atik. At mag-ingat kayo kay Rina. Nakita ko si Marco na nagbabayad ng 2 lalaking vampira upang sundan si Rina mula sa bangko. Alam nilang si Rina ang tumulong sa'yo. Nang marinig ni Anya ang bawat hikbi ng matandang Bunuoy na nag-alaga sa kanya mula noong bata pa siya, ang kanyang puso ay tila hinati ng isang matalim na patalim. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa receiver at ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa ibabaw ng lamesa. Ang galit na kanyang nararamdaman ay tuluyan ng lumampas sa kanyang takot. Mabilis na kumuha si Anya ng isang piraso ng papel at isang panulat. Sumulat siya ng isang maikli, ngunit punong-puno ng pag-asa na liham para kay Lola Amara. Lola Amara, pakiusap. Maging matatag kayo. Ang sulat ni Anya. Huwag kayong matakot sa kanila. Malapit na akong bumalik upang doon kayo palabas ng impyernong iyon. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila. May lihim na kaalyado tayo na nagbabantay sa kanila. Magtiwala kayo sa akin. Inabot ni Anya ang liham kay Mang Tomas na nangakong ipapasa ito sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan sa palengke upang palihim na iabot kay Lola Amara bukas ng umaga. Habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang susunod na hakbang, tinanong ni Anya si Rina. Rina, paano nalaman ng ating abogado ang tungkol sa pakikipagkita ni Marco sa tiwaling notaryo publiko kahapon? Sino ang nagbigay sa atin ng impormasyong iyon? Tumingin si Rina kay Anya
na may kasamang mahiwagang tingin. Hindi ko rin alam, Anya. Nakatanggap si Attorney Elaine ng isang hindi kilalang email na naglalaman ng eksaktong oras, lugar, at maging ang pangalan ng notaryo na binabayaran ni Marco. May isang tao sa loob ng mansyon o sa bangko na palihim na tumutulong sa atin, ngunit hindi natin alam kung sino siya. Ang misteryong ito ay nanatiling nakasabit sa hangin, nagdala ng kaunting pag-asa, ngunit may kasamang matinding kaba. Kinabukasan ng gabi, nagpasya si Rina na bumalik sandali sa kanyang sariling apartment sa bayan upang kumuha ng ilang mahahalagang dokumento ng bangko na makakatulong sa kaso ni Anya. Habang nag-aayos siya ng mga papel sa kanyang sala, ang buong paligid ay napakatahimik. Ngunit sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay marahas na bumasag nang marinig ni Rina ang dahan-dahan ngunit mabigat na hakbang ng mga sapatos na naglalakad sa hadlang sa labas ng kanyang pinto. Ang bawat tapak ay tila isang dahan-dahang paglapit ng kamatayan. Huminto ang mga hakbang sa tapat mismo ng kanyang pinto. Mabilis na lumapit si Rina sa maliit na siwang ng peephole upang tingnan ang labas. Nakatayo roon si Marco. Ang kanyang mukha ay bahagyang nasasabik sa ilalim ng malamig na ilaw ng hadlang at may isang mapanlinlang at nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang kanang kamay upang kumatok sa pintuan ni Rina. Sa kabila ng makapal na pintong kahoy ng kanyang apartment, naramdaman ni Rina ang lamig ng pawis na dumadaloy sa kanyang likod habang nakatitig sa anino ni Marco sa pamamagitan ng peephole, ngunit hindi siya nagpadala sa takot. Sa halip na buksan ang pinto, mabilis ngunit tahimik na kinuha ni Rina ang kanyang cellphone at tumawag sa seguridad ng gusali at sa lokal na istasyon ng pulisya upang iulat ang isang lasing na lalaking nanggugulo sa kanyang tapat ng pinto. Nang marinig ni Marco ang tunog ng papalapit na mga hakbang ng mga gwardya ng gusali mula sa dulo ng hadlang, nagpakawala siya ng isang matalim na tawa bago dahan-dahang lumayo. Iniwan si Rina na nakahinga ng malalim sa loob ng kanyang ligtas na tahanan. Agad na nag-impake si Rina ng kanyang mga gamit at nagtungo sa ligtas na bahay kubo sa Batangas upang makasama sina Anya at Attorney Elaine. Kinabukasan, sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara sa sala ng bahay kubo, inilatag ni Rina ang mga patunay na kanilang nakalap. Nagtagumpay si Rina na palihim na kumuha ng kopya ng mga dokumento ng bangko mula sa nakalipas na mga buwan. Ipinapakita ng mga papel na ito na si Marco ay nag-withdraw ng malalaking halaga ng pondo mula sa account ng ama ni Anya gamit ang mga pirma na malinaw na pineke dahil ang mga guhit ng tinta ay hindi tumutugma sa natural na sulat kamay ni Anya. Hindi lamang yon. Nagdala rin si Rina ng isang kopya ng video mula sa security camera ng bangko noong araw ng kanilang transaksyon. Malinaw na nakarecord sa video ang sandali kung saan bumaon ang mga daliri ni Marco sa balikat ni Anya habang ito ay napipilitang humawak sa ballpen, isang napakalakas na patunay ng bauhanja din at pamumuwersa na magagamit nila sa korte. Ngunit sa kabila ng magagandang balitang ito, hindi mapakali ang puso ni Anya kapag naiisip niya ang kalagayan ni Lola Amara na kasalukuyang nagdurusa sa kamay ng kanyang mga kaaway. Hindi ko maaaring iwanan si Lola Amara roon. Saad ni Anya, ang kanyang boses ay puno ng matinding pagpapasya. Kailangan nating iligtas siya ngayon gabi bago malaman ni Marco ang ating mga legal na hakbang. Sa tulong ni Mang Tomas at ng kanyang lumang puting taxi, nagpasya silang maglakbay patungo sa mansyon ng pamilya Salvador sa kalagitnaan ng gabi. Ang buong paligid ay nababalutan ng makapal na kadiliman at ang tanging naririnig ay ang dahan-dahang pag-ungol ng hangin sa mga puno sa tabi ng kalsada. Ipinarking ni Mang Tomas ang sasakyan sa isang madilim na sulok. May ilang metro ang layo mula sa likod ng bakod ng mansyon. Lumabas si Anya. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok
habang dahan-dahang lumalapit sa maliit na pintuang bakal sa likod ng kusina. Dahil sa lihim na mensahe na ipinadala ni Mang Tomas kanina, alam ni Lola Amara na darating sila. Hindi nagtagal, ang dahan-dahang pag-awang ng pintuang bakal ay nagpakita ng anino ng matandang bunwoy. Hawak ni Lola Amara ang isang maliit na balutan ng kanyang mga damit gamit ang isang kupas na tela. Nang makita niya si Anya, ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding luha ng pasasalamat. Mabilis na inakay ni Anya ang matanda patungo sa naghihintay na taxi. Maingat na iniiwasan ang anumang tunog na maaaring makagising sa mga tao sa loob ng mansyon. Nang makasakay sila sa likurang upuan ng taxi, agad na niyakap ni Anya si Lola Amara ng napakahigpit. Sa loob ng madilim na sasakyan, ang dalawang henerasyon ng mga babaeng dumaan sa kalupitan ng pamilya Salvador ay tahimik na nag-iiyak ng mga luha ng kalayaan at relief. "Ligtas na po kayo, Lola," bulong ni Anya habang pinupunasan ang mga luha sa kulubot na mukha ng matanda. "Hindi ka na nila muling masasaktan. Salamat, Anya." "Salamat, anak," hikbi ni Lola Amara. Pagkatapos ay dahan-dahang inabot ng matanda ang isang lumang dilaw na sobre na nakatago sa loob ng kanyang balutan. Bago ako lumabas, pumasok ako sa silid-aklatan ni Marco. Nakita ko ang sobreng ito na nakatago sa ilalim ng kanyang luntiang cabinet ng mga dokumento. May mga lumang lihim silang tinatago tungkol sa tatay mo, Anya. Tiningnan ni Anya ang lumang sobre. Ang sulat kamay sa ibabaw nito ay malinaw na kay Jose, ang kanyang yumaong ama. Anong lihim ang tinatago ng pamilya Salvador tungkol sa kanyang ama na naging dahilan upang itago nila ang sobreng ito? Ngunit bago pa man niya mabuksan ang sobre, habang si Mang Tomas ay dahan-dahang nagmamaneho palabas ng makipot na kalsada malapit sa mansyon, ang dalawang matatalas at malalakas na ilaw ng headlight mula sa isang itim na sasakyan sa likod ay biglang sumiklab, direktang tumama sa kanilang rearview mirror. Ang sasakyang yon ay mabilis na humabol sa kanila. Ang ingay ng makina nito ay dahan-dahang lumalakas sa tahimik na gabi. Tila isang mabagsik na hayop na naghahanda sa kanyang huling pag-atake upang bawiin ang kanyang mga bihag sa gitna ng kadiliman. Ang madilim na gabi sa likod ng makipot na kalsada ng Batangas ay naging saksi sa husay ng pagmamaneho ni Mang Tomas. Sa pamamagitan ng pagpatay sa mga ilaw ng kanyang taxi at mabilis na pagliko sa isang maliit na daang lupa na pinaliligiran ng matataas na kumpol ng kawayan, nagtagumpay ang matandang driver na tuluyang iligaw ang itim na sasakyang humahabol sa kanila. Ligtas silang nakabalik sa bahay kubo bago sumikat ang araw. Dala ang lihim na sobre ng yumaong ama ni Anya. Sa loob ng silid, sa ilalim ng nanginginig na liwanag ng kandila, dahan-dahang binuksan ni Anya o ang lumang dilaw na sobre. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat habang binabasa ang mga sulat kamay ng kanyang ama. Ang sobre ay naglalaman ng mga patunay na si Marco ay hindi tunay na anak ng pamilya Salvador. Siya ay anak sa labas ng yumaong asawa ni Mercedes sa isang katulong, at si Doña Mercedes ay gumawa ng pekeng sertipiko ng kapanganakan upang itago ang katotohanan ito upang mapanatili ang kontrol sa yaman at reputasyon ng pamilya. Ang pamilyang Salvador, na palaging ipinagmamalaki ang kanilang marangyang pangalan, ay isang malaking kasinungalingan lamang. Natuklasan ito ng ama ni Anya bago ito mamatay. At ito ang tunay na dahilan kung bakit nais ni na Marco na ubusin ang ari-arian nito upang bayaran ang kanilang mga lihim na utang at patahimikin si Anya. Ang katotohanan ito ang naging pinakamalakas na sandata ni Anya. Kinabukasan, sa tanggapan ni Attorney Elaine sa bayan, isang tripartite meeting ang itinakda. Sa pamamagitan ng tulong ng lokal na kapulisan, si Anya ay dumating na may kasamang 2 armadong pulis para sa kanyang seguridad. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok sina Marco at Doña Mercedes. Ang kanilang mga muka
ay puno pa rin ng karangyaan at kayabangan. Naniniwalang si Anya ay sumuko na at handa ng lumuhod upang humingi ng tawad at pirmahan ang paglilipat ng lupa. Salamat naman at natuto ka ring mag-isip, Anya. Panimula ni Doña Mercedes habang dahan-dahang umuupo sa tapat ng lamesa, ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan. Inabot mo pa kami sa ganitong abala. Ngunit dahil pamilya pa rin kami, handa kaming patawarin ka kung hihingi ka ng tawad ngayon din. Inabot ni Doña Mercedes ang kanyang kanang kamay na puno ng gintong singsing. Naghihintay na gawin ni Anya ang hithok pagmamano bilang tanda ng kanyang pagsuko. Ngunit nanatiling nakatayo si Anya. Tiningnan niya ang kamay ng kanyang biyenan. Pagkatapos ay itinuon ang kanyang mga mata ng direkta sa mukha nito. Isang tingin na walang kahit katiting na takot, kundi puno ng matinding hinbi at puot. Hindi ko na po kailangang hawakan ang maruming kamay ninyo, Mercedes. Mabagal at malamig na saad ni Anya. Namilog ang mga mata ni Doña Mercedes sa gulat. Anong sinabi mo? Walang utang na loob. Marco, tingnan mo ang asawa mo. Anya, mag-ingat ka sa mga pananalita mo. Singal ni Marco habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Nakalimutan mo na ba kung anong hawak ko laban sa'yo? Kayo ang dapat mag-ingat, Marco. Kalmadong sagot ni Anya. Dahan-dahang inilabas ni Attorney Elaine ang folder ng mga ebidensya at inilapag ito sa ibabaw ng lamesang kahoy. Sir Marco, Doña Mercedes, saad ni Attorney Elaine sa isang formal na boses. Mayroon kaming sapat na patunay na nag-withdraw ka ng pondo mula sa account ng yumaong ama ni Anya gamit ang pekeng pirma. Mayroon din kaming video mula sa bangko na nagpapakita ng iyong bauhan sa aking kliyente sa harap ng publiko. Dahil dito, naghain na kami ng formal na reklamo para sa pagnanakaw, falsification of documents, at bauhan pamilya. Isang malaking kalokohan, sigaw ni Marco, bagamat ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Wala kayong patunay. Ang pera na yon ay ibinigay sa akin ni Anya. At hindi lang iyan, patuloy ni Attorney Elaine. Ang korte ay naglabas na ng isang emergency injunction. Ang lahat ng pondo at ari-arian ng ama ni Anya ay opisyal nang nakapailalim sa freeze order. Hindi ninyo maaaring hawakan kahit isang duling na sentimo nito. Ang mukha ni Marco ay biglang nawalan ng kulay, naging maputla tila isang patay. Ang kanyang daktang na anyo kanina ay tuluyang naglaho, napalitan ng matinding takot at pagkabaliw habang nakatitig sa mga legal na dokumento sa ibabaw ng lamesa. Humarap si Anya kay Doña Mercedes, na ngayon ay nanginginig na rin sa galit. Inilabas ni Anya ang lumang dilaw na sobre mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilagay ito sa tapat ng mukha ng kanyang biyenan. At tungkol naman sa marangyang pangalan ng pamilya Salvador na palagi ninyong ipinagmamalaki, bulong ni Anya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Alam ko na ang katotohanan, Mercedes. Alam ko na si Marco ay hindi tunay na Salvador, kundi anak ng katulong. Alam ko kung paano ninyo pineke ang kanyang mga dokumento upang nakawin ang yaman ng pamilya. Paano kaya kung ibigay ko ang sobrang ito sa mga tunay na tagapagmana ng pamilya Salvador na matagal nang naghahanap sa inyo? Ikaw, paano mo? Hindi na maituloy ni Doña Mercedes ang kanyang mga salita. Ang kanyang kamay na may hawak na pamaypay ay nanginginig ng labis at ang kanyang mukha ay napuno ng matinding kahihiyan at takot. Anya, walang hiya ka! Sa matinding galit at pagkabaliw dahil sa pagkabunyag ng kanyang lihim, ang palad ni Marco ay marahas na humampas sa lamesang kahoy, lumikha ng isang malakas at matalim na tunog na yumanig sa buong silid. Tumayo si Marco at marahas na sumugod patungo kay Anya. Ang kanyang kanang kamay ay itinaas upang sakta ng asawa. Ngunit bago pa man niya madampian si Anya, ang dalawang pulis na nakatayo sa tabi ng pinto ay mabilis na kumilos. Ang isa sa kanila
ay naglabas ng kanyang baril at malamig na itinuro ang hongsung sa dibdib ni Marco. "Huwag kang kikilos, sir." Ang boses ng pulis ay matatag at puno ng awtoridad. "Isang maling galaw mo lang at mapipilitan kaming gamitin ang aming armas." Natigilan si Marco sa gitna ng hangin. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding takot habang nakatitig sa dulo ng baril na nakaturo sa kanya, habang ang tunog ng mga kongtay na bakal ay dahan-dahang inilabas ng isa pang pulis nag-aabang sa kanyang huling hantungan. Ang palasyo ng mga kasinungalingan na itinayo ni na Doña Mercedes at Marco sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang nagigiba tulad ng isang kastilyong buhangin sa harap ng malalaking alon ng katotohanan. Dahil sa utos ng korte na i-freeze ang lahat ng kanilang bank account, si Marco ay nawalan ng kakayahan na bayaran ang kanyang milyon-milyong utang sa kasino at sa mga mapanganib na loan shark sa bayan. Hindi nagtagal, ang marangyang mansyon ng pamilya Salvador ay pinaligiran ng mga bampira at maton ng mga nagpapautang. Araw at gabi, nakatayo ang mga lalaking ito sa labas ng malaking gintong gate, sumisigaw ng mga pagbabanta at dahan-dahang hinahampas ang pader ng mansyon gamit ang mga bakal na pamalo upang takutin ang mga tao sa loob. Ang mga katulong ay nag-alisan na dahil sa takot at dahil wala na silang natatanggap na sweldo. Sa loob ng madilim na sala, hawak ni Doña Mercedes ang kanyang lumang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na tinatawagan ang kanyang mga kaibigan sa alta lipunan. Mga babaeng dati ay madalas niyang kasama sa mga charity gala at sa mga mamahaling hapunan. "Hello, Amelia? Ako ito, si Mercedes." Pabulong na saad ng matandang babae. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Gipit lang kami ngayon. Baka naman pwedeng manghiram ng kahit kaunting halaga." "Amelia?" Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang kabilang linya ay naputol. Iniwan ang matalim na tunog ng dial tone sa kanyang tenga. Ang balita tungkol sa pangingikil, falsification of documents, at ang lihim na tande ni Marco ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Ang hiya ay tuluyan ng lumamon sa kanilang pangalan. Ang mga taong dati ay nakangiti sa kanila, ngayon ay umiiwas na. Tila ba sila ay may nakakahawang sakit. Isang hapon, nakatayo si Anya sa tapat ng kalsada, kasama si Rina. Pinanood niya ang pagdating ng mga opisyal ng korte at ng mga pulis upang opisyal na ipadlock at selyuhan ang mansyon ng pamilya Salvador upang ihanda ito sa dawya para bayaran ang mga nagrereklamong biktima ng panloloko ni Marco. Ang bahay na yon na naging kanyang piitan at saksi sa kanyang walang katapusang luha ay sa wakas ay nabawi na ng batas. Habang naglalakad siya sa tapat ng hagdanan ng mansyon, napansin na ni Anya ang isang maliit na bulaklak ng sampagita na nalaglag sa simento, marumi at bahagyang natapakan. Dahan-dahan niya itong pinulot. Lumapit siya sa isang maliit na sapa sa gilid ng daan at dahan-dahang inilagay ang bulaklak sa ibabaw ng tubig, hinayaang tangayin ito ng agos patungo sa malayo. Ang ginintuang sandaling iyon ang naging simbolo ng kanyang huling pamamaalam sa madilim na nakaraan. Pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa galit at sakit. "Anya, kailangan nating bumalik sa tanggapan ni Attorney Elaine bukas," saad ni Rina habang hinahawakan ang kanyang balikat. "Inihahanda na natin ang mga huling papel para sa kasong Lihon Don Fung at ang opisyal na pagbawi sa titulo ng lupa sa Batangas sa ilalim ng pangalan mo." "Salamat, Rina," sagot ni Anya habang nakatitig sa umaagos na tubig. "Kung wala ka, baka nakalibing na ako sa ilalim ng mansyong yon." Sa kabilang banda, si Marco ay tuluyan ng nawalan ng sariling bait. Nakakulong siya sa isang maliit at madilim na kwarto sa likod ng bahay-imbakan ng mansyon, pinaliligiran ng mga bote ng alak. Ang kanyang buong katawan ay marumi at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkabaliw. "Kasalanan mo ito, Mama," sigaw ni Marco kay Doña Mercedes
na nakaupo sa isang lumang kahon sa sulok. Kung hindi dahil sa mga plano mong kunin ang lupa ni Anya, hindi tayo hahantong sa ganito. Ikaw ang nag-udyok sa akin na pekein ang mga dokumento ng tatay niya. Huwag mo akong sisihin, Marco. Pabalik na sumigaw si Mercedes. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding kahihiyan. Ginawa ko yon para sa iyo, upang mapanatili ang marangyang buhay na nakasanayan mo. Sa gitna ng kanyang desperasyon na takasan ng mga pulis at ang mga loan shark na nagbabantay sa labas, si Marco ay lihim na nakipagkita sa isang kilalang smuggler ng tao. Isang lalaki na nag-oopera ng mga ilegal na bangka sa gabi upang ilabas ang mga kriminal patungo sa ibang bansa nang walang pasaporte. Nagkasundo sila na aalis si Marco ngayong gabi sa gitna ng malakas na ulan. Kinabukasan ng gabi, habang si Anya at Rina ay nakasakay sa taxi ni Mang Tomas patungo sa bahay kubo sa Batangas, ang langit ay biglang nagbuhos ng isang napakalakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa salamin ng sasakyan ay lumikha ng mga sumasayaw na linya ng liwanag. Ngunit sa gitna ng malakas na ulan, isang napakalakas at matalim na pagsabog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagmula sa direksyon ng lumang bahay-imbakan sa likod ng mansyon ng pamilya Salvador kung saan nagtatago si Marco. Ang pagsabog ay lumikha ng isang dambuhalang apoy na mabilis na sumiklab patungo sa langit. Hindi pansin ang malakas na buhos ng ulan, ang makapal na itim na usok, at ang pulang liwanag ng apoy ay dahan-dahang lumamon sa gabi. Itinigil ni Mang Tomas ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Napatingin si Anya sa labas ng bintana, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Habang ang matinding pulang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang basa at nag-aalalang mukha sa pamamagitan ng salamin ng taxi, nagpahiwatig na ang karma ng pamilya Salvador ay tuluyan ng dumating sa isang napakatindi at nakagigimbal na paraan. Ang pagsabog sa lumang bodega ay hindi naging daan ng kalayaan para kay Marco. Ito pa nga ang naging simula ng kanyang pagbagsak. Maingat niyang isinagawa ang plano upang palabasing nasawi siya sa insidente sa pamamagitan ng pagpapasabog sa lumang generator. Habang abala ang lahat sa pag-aakalang patay na siya, lihim siyang nagtungo sa daungan upang tumakas sakay ng isang ilegal na bangka palabas ng bansa. Ngunit hindi umayon sa kanya ang kapalaran. Ang taong pinagkatiwalaan niyang magpapalabas sa kanya ng bansa ay mas pinili ang malaking gantimpalang iniaalok ng mga awtoridad. Bago pa man makaalis ang bangka, isinumbong siya nito sa pulisya. Mabilis na ikinasa ang operasyon at doon mismo sa daungan na aresto si Marco. May ilang galos at paso siya mula sa pagsabog, ngunit sapat pa rin ang kanyang kalagayan upang harapin ang mabibigat na kasong naghihintay sa kanya. Ngunit buhay at handang harapin ang hustisya ng batas. Dumating ang araw ng pinal na paghuhukom sa Korte ng Batangas. Ang silid hukuman ay napuno ng mga tao, kabilang ang mga mamamahayag na may hawak na malalaking kamera upang i-record ang pagbagsak ng isa sa mga kilalang pamilya sa lalawigan. Sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Mercedes. Wala na ang kanyang mamahaling seda na damit at ang kanyang lace na pamaipay. Nakasuot na lamang siya ng isang simpleng kulay abong blusa. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha habang nakatitig sa sahig. Nang makita niya si Anya na pumasok kasama si Rina, agad na lumapit ang matandang babae at lumuhod sa harap ng kanyang dating menora, sa harap ng mga kamera ng media. Anya, anak, pakiusap, patawarin mo kami. Iyak ni Doña Mercedes. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere, nagmamakaawa. Nagkamali kami, ngunit pamilya mo pa rin kami. Huwag mo kaming ipasok sa bilangguan. Pakiusap. Nanatiling tuwid ang tayo ni Anya. Tiningnan niya ang kanyang biyenan. Nang may kapayapaan sa kanyang mga mata, isang kapayapaan na nagpapakita na ang mga salita ng matandang babae ay wala ng kapangyarihan. Nasaktan siya. Ang batas po ang magpapasya. Mercedes, hindi ako.
Sagot ni Anya sa isang formal at matatag na boses, bago dahan-dahang lumakad patungo sa kanyang upuan. Ilang sandali pa, pumasok si Marco sa silid hukuman, pinaliligiran ng dalawang armadong gwardya ng bilangguan. Nakasuot siya ng kulay orange na uniforme ng mga preso. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos ng kongtay na bakal. Ang kanyang mga mata ay duling at walang buhay, nakatitig lamang sa semento. Hindi niya kayang iangat ang kanyang ulo upang tingnan ng asawa na dati ay itinuturing niyang basura sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Nang tawagin si Anya upang tumayo sa bukkaybaw, ang buong silid hukuman ay napuno ng matinding katahimikan. Huminga ng malalim si Anya, hinawakan ang pilak na kwintas ng kanyang ama sa ilalim ng kanyang damit at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay malinaw, malakas, at puno ng hindi maikakailang dangal. Detalyado niyang isinalaysay ang bawat gabi ng kanyang pagkakakulong sa atik, ang mga pang-aabuso sa salita, at ang pagbabanta sa abo ng kanyang ama upang pilitin siyang sumuko. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na patalim ng katotohanan na tuluyan nang nagpabagsak sa depensa ni Marco. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagdinig, dahan-dahang tumayo ang hukom. Kinuha niya ang kanyang dokumento at nagsimulang basahin ang pinal na desisyon ng korte. Matapos suriin ang lahat ng mga patunay, ang korteng ito ay nagpapahayag na si Marco Salvador ay napatunayang nagkasala sa mga kasong pagnanakaw, falsification of documents, at bauhan pamilya. Deklarasyon ng hukom. Siya ay hinahatulan ng parusang pagkabilanggo ng hanggang 12 taon nang walang piyansa. At si Mercedes Salvador ay napatunayang nagkasala bilang kasabwat at hinahatulan ng parusang pagkabilanggo ng 8 taon. Sila rin ay inuutusang ibalik ang lahat ng pondong ninakaw at bayaran ang pinsala sa kalusugan at emosyon ng biktima. Nang ihayag ng hukom ang pinal na desisyon, ang bungo ng gavel ng hukom ay marahas na tumama sa ibabaw ng lamesang kahoy. Lumikha ng isang malakas at matatag na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid hukuman. Tila isang formal na kulog ng tadhana na nagwakas sa lahat ng dumi at kasamaan ng pamilya Salvador. Ang buong silid hukuman ay napuno ng masasayang palakpakan ng mga tao. Sa gitna ng kaguluhan ng tagumpay, mabilis na lumapit si Rina kay Anya at niyakap siya ng napakahigpit. Ang dalawang magkaibigan ay nag-iiyak ng mga luha, ng wagas na kaligayahan at kapayapaan pagkatapos ng mahabang yugto ng pakikipaglaban sa dilim. Kasabay nito, si Lola Amara na nakaupo sa likod ay nakangiti rin habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Bago tuluyang ihatid ng mga pulis si Doña Mercedes patungo sa sasakyan ng bilangguan, palihim na lumapit ang matandang babae kay Anya sa pamamagitan ng tulong ng isang gwardya na may awa sa kanya. Inabot ni Mercedes ang isang maliit na susi na gawa sa tanso sa palad ni Anya. Ito ang susi ng lumang kahon ng tatay mo, Anya. Bulong ni Mercedes, ang kanyang boses ay puno ng matinding pagsisisi. Itinago ko ito sa likod ng lumang altar ng mansyon. Bago ito siliyuhan, patawarin mo kami. Tiningnan ni Anya ang maliit na susi sa kanyang palad. Alam niyang ang susing ito ang magbubukas sa huling lihim ng kanyang ama. Isang lihim na naghihintay sa kanya sa lumang tahanan sa Batangas. Hawak ang susi at ang pilak na kwintas. Tumingin si Anya sa labas ng bintana ng silid hukuman. Ang maliwanag at mainit na sinag ng araw ay dahan-dahang gumuhit sa kalangitan ng Batangas. Nagpapakita na ang bagyo ay tuluyan ng natapos at ang kanyang bagong bukas ay handa ng magsimula. Ang paglalakbay patungo sa Batangas ay hindi na nagdala ng takot, kundi ng isang pakiramdam ng ganap na pagbabalik sa kanyang sariling kanlungan. Nakatayo si Anya sa harap ng kanyang lumang ancestral house, isang simpleng bahay na gawa sa makapal na kahoy ng narra na napapaligiran ng isang malawak na hardin. Ang mga bintana
ay nakabukas na, nagpapahintulot sa sariwa at malamig na simoy ng hangin sa umaga na pumasok, dahan-dahang nag-aalis ng mga huling alikabok ng nakaraang kalungkutan. Ang sikat ng araw ay banayad na gumuhit sa ibabaw ng makintab na sahig na kahoy, lumikha ng isang mainit at nag-aanyayang atmosfera. Ngayong araw, nagpasya si Anya na magdaos ng isang simpleng ritual ng pasasalamat. Isang salamat para sa alaala ng kanyang yumaong ama. Inilagay niya ang larawan ni Jose sa ibabaw ng isang marangal na banto na gawa sa kahoy na pinaliligiran ng daan-daang sariwang bulaklak ng sampagita. Ang matamis at malambing na amoy ng mga puting bulaklak na ito ay mabilis na pumuno sa buong tahanan, nagdala ng isang pakiramdam ng kabanalan at kapayapaan na kay tagal nang nawala sa kanyang buhay. Sa loob ng kusina, naroroon si Lola Amara. Masayang nagluluto ng kakaning biko, ang parehong espesyal na putahe na ginawa ni Anya noong gabing naganap ang unang bagyo ng kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino mang gagamit ng karahasan upang sirain ang gawa ng pagmamahal na ito. Ang amoy ng gata, asukal na pula, at ng bagong saing na malagkit ay dahan-dahang kumalat sa hangin. Nagpahiwatig ng muling pagbabalik ng init at buhay sa tahanan. Ilang sandali pa, ang dahan-dahang tunog ng sasakyan sa labas ay nagpahiwatig ng pagdating ni Rina. Lumabas si Rina mula sa taxi ni Mang Tomas. May dalang ilang paso ng mga maliliit na rosas at mga bagong tanim na bulaklak upang ilagay sa hardin ng bahay. Lumapit si Anya sa kanyang kaibigan at ang dalawang babae ay magkasamang lumuhod sa ibabaw ng malambot na lupa ng hardin, dahan-dahang nagbubungkal at nagtatanim ng mga bagong mamsong sa ilalim ng sinag ng umaga. "Salamat, Rina," bulong ni Anya habang inilalagay ang huling paso ng rosas sa lupa. "Dahil sa'yo, ang lupang ito ay muling mabubuhay." "Walang anuman, Anya." Muling ngumiti si Rina. Ang kanyang mga mata ay puno ng wagas na kaligayahan. "Ang tatay mo ang nagtanim ng mga unang butil ng pag-asa sa buhay ko. Ngayon, tungkulin ko naman na siguraduhin ang mga butil na iyon ay muling babalik sa iyo." Pumasok si Anya sa loob ng bahay at kinuha ang bagong luto na diabiko mula sa kusina. Dahan-dahan niya itong inilapag sa tapat ng larawan ng kanyang ama sa ibabaw ng banto. Nakatitig sa mga mababait na mata ng kanyang ama sa larawan. Isang banayad at magandang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anya. "Papa, naitabi ko po ang bahay natin," bulong niya sa isang boses na puno ng wagas na kapayapaan at pagpapakumbaba. "Malaya na po ako at hindi ko na po hahayaang hawakan nila ang mga alaala mo." Bago lumalim ang hapon, kinuha ni Anya ang maliit na tanging susing gawa sa tanso na ibinigay sa kanya ni Doña Mercedes sa silid hukuman. Nagtungo siya sa lumang mansyon ng pamilya Salvador na kasalukuyan ng abandonado. Sa likod ng altar na selyado, natagpuan niya ang isang maliit na kahon ng kahoy na may mga lumang ukit. Nang ipasok niya ang susi at dahan-dahang buksan ng kahon, ang kanyang puso ay muling natigilan sa matinding gulat. Ang kahon ay hindi naglalaman ng ginto o mga dokumento ng yaman. Sa loob nito, nakalagay ang kanyang mga lumang drawing noong siya ay bata pa. Ang kanyang unang nangipin na natanggal, isang maliit na kumpol ng kanyang buhok, at ang lumang kanvual ng kasal ng kanyang yumaong ina. Ang lahat ng mga bagay na ito ay lengths na itinago ni Doña Mercedes sa loob ng maraming taon. Napagtanto ni Anya na sa likod ng pinakamadilim at pinakamasamang pagkatao, mayroon pa palang natitirang napakaliit na bahagi ng budhi at konsensya ng tao. Ngunit para sa pamilya Salvador, ang pagsisisi na yon ay dumating ng napakahuli upang iligtas sila mula sa kanilang sariling kapahamakan. Pinatawad na ni Anya ang nakaraang sakit, ngunit ang kanyang buhay ay hindi na kailanman muling titingin sa likod. Lumabas si Anya sa malawak na terasa ng kanyang lumang tahanan sa Batangas.
Tumingin siya sa dulo ng Chantroy, kung saan ang mga gintong sinag ng araw ay dahan-dahang nagtutulak sa mga huling itim na ulap ng nagdaang bagyo. Nagpapakita ng isang malawak, payapa, at napakagandang langit na naghihintay sa kanyang bagong bukas. Sa likod niya, sa loob ng bahay, ang maligayang tawa ni na Lola Amara at Rina na nag-uusap habang naghahanda ng hapunan ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa tahimik na hapon ng kanayunan. Lumikha ng isang maharmonyang musika na nagdala ng tunay at wagas na kahulugan ng pamilya sa kanyang naghihilom na puso. Ang hapong yon sa Batangas ay binalot ng isang napakagandang kulay ginto na sikat ng araw na dahan-dahang humahaplos sa mga dahon ng kawayan at sa mga sumasayaw na bulaklak ng sampagwita sa hardin. Nakaupo si Anya sa kanyang tumba-tumba sa malawak na terasa ng kanyang lumang tahanan. Hawak niya ang lumang pilak na singsing ng kanyang ama na nakasabit sa kanyang leeg. Pinakikinggan ang banayad na tunog ng kalikasan sa paligid. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng marahas na bagyo, ay sa wakas ay nakatagpo na ng kanyang sariling baybay ng kapayapaan. Madalas siyang tanungin ni Rina kung napatawad na ba niya sina Marco at Doña Mercedes pagkatapos ng lahat ng pasakit at bauhan na kanilang idinulot sa kanya. Sa bawat pagkakataon, ang sagot ni Anya ay nananatiling simple ngunit malalim. Ang pagpapatawad, ang patawad para sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagbura sa kanilang mga kasalanan o ang pagpayag na sila ay muling pumasok sa kanyang buhay. Sila ay kasalukuyang nagbabayad ng kanilang utang sa batas sa loob ng malamig na bilangguan at iyon ang hustisya ng mundo. Ngunit ang pagpapatawad na ginawa ni Anya sa loob ng kanyang sariling puso ay ang kanyang desisyon na putulin ang huling tanikala ng galit na nag-uugnay sa kanya sa kanila. Pinalaya niya sila mula sa kanyang isip, hindi dahil sila ay karapat-dapat, kundi dahil ang kanyang sariling kaluluwa ay karapat-dapat sa isang buhay na walang bigat ng puot. Ang tunay na kapayapaan, ang kapayapaan, ay hindi natatagpuan sa kawalan ng mga suliranin, kundi sa kakayahan na muling bumuo ng isang magandang buhay mula sa mga guho ng nakaraan. Ngayon, sa piling ng tapat na pagmamahal ni Lola Amara at ng walang katapusang suporta ni Rina, si Anya ay nabubuhay ng may wagas na kaligayahan. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, ang tamis ng bagong luto na bigos sa umaga, at ang tunay na tawanan sa paligid ng lamesa ng hapunan. Ang mga simpleng bagay na ito ang naging kanyang tunay na lunas. Hindi na siya ang takot na babaeng nakakulong sa madilim na atik. Siya na ngayon ay isang malayang tao na nagpapatakbo sa kanyang sariling tadhana at nag-aalaga sa lupang pinaghirapan ng kanyang ama. Sa lahat ng mga kababaihan na nakikinig sa kanyang kwento, ang buhay ni Anya ay nag-iwan ng isang napakahalagang aral. Huwag nating hahayaan na ang konsepto ng utang na loob o ang takot sa hiya at pagpuna ng lipunan ang maging dahilan upang tayo ay maging mga martir sa kamay ng mga taong walang ibang alam, kundi ang magsamantala. Ang isang pamilya ay itinutayo sa ibabaw ng respeto at pagmamahal, hindi ng manipulasyon at pananakot. May kapangyarihan ang bawat babae na magtakda ng hangganan, na tumayo mula sa pagkakadapa at sabihing, "Apat na, tapos na ang aking pagtitiis." Tumingin si Anya sa malayo, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng malalawak na bukid ng Batangas. Ang langit ay napakalinaw, walang kahit isang bakas ng nagdaang bagyo. Alam niyang marami pa siyang haharaping bukas, ngunit ngayon, hawak ang pagmamahal ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Handa na siyang lumakad patungo sa isang buhay na punong-puno ng pag-asa, dangal, at walang katapusang pagmamahal.